Nagulantang ang isang milyonaryo nang hilahin siya ng isang bata mula sa kanyang kasal. Ngunit 5 segundo pagkatapos, ang paghila sa altar, hindi pa natatapos ng pari ang salitang mag-asawa nang ang malakas na ingay ay nagpatahimik sa 500 bisita. Hindi ito bulong o isang pino na paggambala. Ito ay ang malupit, tuyo at nakakagulat na pagtama ng mabibigat na pintuan ng katedral na bumagsak sa mga siglo ng lumang batong pader. Ang alingaw-ngaw ay bumalik sa simboryo na pumutol sa hininga ng mga piling tao ng Makati City. Si Don Eduardo Valeriano, ang taong hindi kumukurap sa mga pagsasanib ng $1 na korporasyon, ay dahan-dahang lumingon tulad ng lahat ng naroroon. Ang nakita niya sa pasukan ng simbahan ay walang kahulugan. Hindi ito akma sa kanyang mundo ng perpektong kalkulasyon ng mga pinasadya na kasuotan at estratehikong alyansa. Isang batang babae, marahil ay 6 na taong gulang pa lamang. Nakatayo siya sa ilalim ng kahanga-hangang arko ng pasukan, nanginginig, humihinga ng mabilis na nagpapahinga sa kanyang dibdib. Ang kanyang buhok, isang dagat ng makapal at maitim na kulot, ay gusot sa mga tuyong dahon at alikabok. Ngunit ang nagpanginig sa mga bisita sa gulat ay ang kanyang damit. Ang dating maaaring puting damit na gawa sa koton, ngayon ay isang makapal at basang putik na tumutulo sa walang bahid-dungis na marmol na sahig ng simbahan. Ano ito? Bulong ni Isadora Fuentes, ang nobya sa likod ni Don Eduardo. Ang kanyang boses, na laging matamis, laging kontrolado, ay mayroon ngayong matalim na gilid. Isang panginginig ng galit na hindi pa naririnig ni Don Eduardo, ngunit hindi siya sinagot ni Don Eduardo. Hindi niya magawa. Nakatayo siya roon, nahihintakutan sa figura na biglang sumulpot sa kanyang kasal. Hindi na natiling nakatayo ang bata. Ang kanyang mga mata, malawak na nakabukas, ay sinuri ang karamihan. Hindi niya pinansin ang mga mukha ng mga politiko at negosyante sa mga upuan. May hinahanap siya at pagkatapos ay nagtama ang kanilang tingin ni Don Eduardo sa altar. Ang pisikal na epekto ng tinging iyon ay tumama sa milyonaryo na may lakas ng isang diretsyong banggaan. Naramdaman niya na nawalan ng hangin ang kanyang baga. Hindi posible. Ang kulay ng mga matang iyon, ang paraan ng pagtingin sa kanya na may halo ng matinding takot at desperadong pag-asa ay isang multo. Isang multo na siya mismo ang naglibing sa isang selyadong kabaong 7 taon na ang nakakaraan. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo ang bata. Ang kanyang mga paa na walang sapin at puno ng putik ay tumama sa itim at puting sahig ng mabilis. Plaz, plaz, plaz. Nag-iwan siya ng bakas ng dumi na lumalapastangan sa hindi nakikitang karpet ng pagiging perpekto na inayos ni Isadora. Dumaan siya sa mga inukit na kahoy na upuan na pinalamutian ng pinong ulap ng puting bulaklak na sinira ang katahimikan ng lugar sa tunog ng kanyang paghinga. Ang pribadong seguridad ni Don Eduardo, mga taong sinanay upang neutralisahin ang mga armadong banta, ay nanatiling nakatayo sa harap ng kawalang katuturan ng eksena. Sino ang pipigil sa isang 6 na taong gulang na bata na natatakpan ng putik sa gitna ng isang relihiyosong seremonya? Pigilan ninyo siya. Humuni si Isadora, tuluyan nang nawalan ng kontrol. Ang kanyang kamay na balot sa puting puntas ay kumapit sa braso ni Don Eduardo tulad ng isang kuko. Ngunit huli na ang lahat. Narating ng bata ang paanan ng altar, hindi pinansin ng mga baitang. Dumiretso siya kay Don Eduardo, iniiwasan ang pari na umatras ng nagulantang. Bumangga siya sa mga binti ng ikakasal na may lakas ng isang takot na hayop. Ang kanyang mga kamay, maliliit at may batik ng itim at malangis na lupa, ay kumapit ng desperado sa walang bahid-dungis na tela ng asul na suit ni Don Eduardo. Kaagad na nabahiran ng putik ang Italian wool, na sinira ang kasuotan na nagkakahalaga ng libu-libong piso sa isang segundo. Nakatitig si Don Eduardo, paralisado. Naramdaman niya ang lamig ng mga kamay ng bata sa tela ng kanyang pantalon. Naramdaman niya ang basa ng putik. Naramdaman niya na ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Itinaas ng bata ang kanyang mukha sa kanya. Umiiyak siya, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang mga luha ay nagbukas ng malinis na bakas sa kanyang maruruming pisngi, ang kanyang berdeng mata. Ang mga matang iyon na humahabol sa kanyang pinakamasamang bangungot ay tumagos sa kanya. Pagkatapos ay hinila niya ito. Hindi ito isang banayad na paghila, ito ay isang marahas, mapilit na paghila na puno ng agarang pangangailangan ng buhay o kamatayan. Nakatindig ang bata. Inilapit niya ang kanyang mukha sa dibdib ng milyonaryo
At sa isang paos at basag na boses na siya lamang ang nakarinig sa gitna ng nagsisimulang kaguluhan, bumulong siya ng 3 pangungusap na sumira sa mundo ni Don Eduardo Valeriano. Nagkasinungaling ang apoy. Buhay si Konsolasyon, kailangan mong tumakbo. 5 segundo pagkatapos, huminto ang oras. Literal, bumagsak ang utak ni Don Eduardo sa bigat ng imposibilidad na nagpapira-piraso sa realidad sa isang mabagal, masakit na galaw. Eksaktong 5 segundo, 5 pintig ng puso na muling sumulat sa kanyang pagkatao. Unang segundo, ang pagtanggi. Nagkasinungaling ang apoy. Ang pangungusap ay umalingamngaw sa kanyang bungo tulad ng isang kampana ng alarma. Tinanggihan ng kanyang isip ang impormasyon. Patay na si Konsolasyon. Nakita niya ang sunog na kotse sa ilalim ng bangin sa kalsada patungong Tagaytay. Nakita niya ang abo. Nilagdaan niya ang death certificate. Hindi maaaring sinasabi iyon ng batang ito. Ito ay isang malupit na biro, isang psikolohikal na pag-atake mula sa isang karibal sa negosyo. Kailangan. Pangalawang segundo. Ang ebidensya. Ibinaling ni Don Eduardo ang kanyang tingin na sinusubukang itulak ang bata upang humingi ng sagot. Ngunit nang tingnan niya ito, nang malapitan, nabasag ang pagtanggi. Ang hugis ng kanyang panga. Ang baluktot na kulot na bumagsak sa kanyang kaliwang mata. At ang mga matang iyon. Diyos ko, ang mga matang iyon ay hindi magkatulad, eksakto ang mga iyon. Ang mga iyon ay ang mga mata ni Konsolasyon at ang bata ay 6 na taong gulang. 7 taon na ang nakalipas ang aksidente. Ang matematika ay nagbigay sa kanya ng isang mapanirang suntok sa tiyan kung buntis si Konsolasyon nang mahulog ang kotse. 3 segundo, nabasag ang maskara, nabasag ang pagkamangha ng simbahan. Ang mga bulong ay naging mga pagbubulalas ng galit. Ang pari ay nauutal. Ngunit ang paggalaw sa tabi niya ang nagpabalik kay Don Eduardo sa makalupang realidad. Hindi kumilos si Isadora Fuentes bilang isang nagulat o natatakot na nobya, ang kanyang kamay. Ang parehong kamay na tatanggap ng singsing ng kasal ay kumapit sa braso ni Don Eduardo ng may di natural na lakas. Ang mga kuko, mahaba at may barnis, ay tumagos sa puting kamisa sa ilalim ng blazer na naghahanap ng pinsala. Itinago ni Don Eduardo ang kanyang mukha sa kanya. Inaasahan niyang makakita ng pagkalito, ngunit nakita niya ang isang maninila. Ang mukha ni Isadora ay nabaluktot sa isang ngisi ng galit na yelo, puro at kalkulado. Hindi niya tinitingnan si Don Eduardo, tinitingnan niya ang bata na may galit na napakalalim, napakamapanganib, na nagpalamig sa dugo ng milyonaryo. Patayin siya, bulong ni Isadora. Halos hindi gumagalaw ang kanyang mga labi sa isang tunog na hindi para kay Don Eduardo, kundi para sa iba. 4 na segundo. Ang banta, ang likas na ugali ng kaligtasan ni Don Eduardo, ang parehong nagpagawa sa kanya na hari ng industriya sa hilagang bahagi ng bansa, ay bumalik. Sinundan niya ang direksyon ng tingin ni Isadora. Unang hilera, sa gilid ng nobya, isang lalaki na akala ni Don Eduardo ay isang malayong kamag-anak ni Isadora, isang lalaki na nakasuot ng kulay abong suit na may manipis na peklat sa kanyang leeg. Hindi siya mukhang nagulat. Ang kanyang mukha ay bato. Habang ang iba pang mga bisita ay naglalagay ng kanilang mga kamay sa kanilang bibig, ang lalaki na nakasuot ng kulay abong suit ay ipinasok ang kanyang kanang kamay sa kanyang blazer patungo sa kanyang balikat. Ang paggalaw ay mabilis, propesyonal. Ang maitim na bakal ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng mga bintana na may stained glass. Isang armas na may silencer na nakakabit sa bariles at hindi ito nakatutok kay Don Eduardo, itinaas niya ang bariles nang direkta sa ulo ng bata na nakakapit pa rin sa binti ng ikakasal. Iniutos ni Isadora Fuentes ang isang pagpatay sa gitna ng kanyang sariling kasal. 5 segundo. Ang pagsabog. Lahat ay nagkaisa sa 1 segundo. Ang bilis ng reaksyon ni Isadora. Ang hitman sa unang hilera, ang putik sa bata. Ang pariralang buhay si Konsolasyon. Alam ni Isadora. Laging alam ni Isadora. Ang kanyang buong buhay sa huling 7 taon ay isang hindi nakikitang bilangguan, isang nakakapangilabot na kasinungalingan na inayos ng babaeng nakaputi sa tabi niya. At ang tanging patunay ng kasinungalingang iyon, ang tanging koneksyon sa pag-ibig ng kanyang buhay, ay tatamaan ng bala sa ulo sa loob ng wala pang 1 segundo. Ang diplomasya ay namatay doon mismo. Ang negosyanteng si Don Eduardo ay naglaho, napalitan ng isang bagay na mas primitive at marahas. Sa isang biglaan at marahas na galaw, inalis ni Don Eduardo ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Isadora na itinulak siya pabalik. Ang lakas ng paggalaw ay nagpunit sa pinong French silk veil
na may matalim na tunog at natumba ang nobya sa pari na nawalan ng balanse. Sa parehong oras, yumuko si Don Eduardo. Hindi siya sumubok na mga tuwiran, hindi sumigaw para sa seguridad, hindi nagtanong. Ang kanyang malalaki at malakas na kamay ay kumapit sa bata. Binabalot ang kanyang maliliit na balikat na natatakpan ng putik. Naramdaman niya ang panginginig ng maliit. Kumapit ka ng mahigpit, sigaw niya sa isang dangkal mula sa mukha nito. Agad na tumayo ang milyonaryo. Itinaas ang bata mula sa sahig sa isang sandali upang umikot sa kanyang sariling axis. Inilalagay ang kanyang sarili bilang isang human shield sa pagitan nito at ng unang hilera. Isang mahinang tunog, tulad ng pagdura ng nakakompress na hangin, ang dumaan sa tainga ni Don Eduardo. Tumama ang bala sa isa sa mga floral arrangement ng altar na sumabog ang mga puting bulaklak sa isang ulan ng nagkapira-pirasong talulot. Walang nakarinig ng putok sa gitna ng kaguluhan ng mga sigaw, ngunit naramdaman ni Don Eduardo ang hangin ng bala. Ito ay totoo, papaslangin sila doon mismo. Takbo, 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 sigaw ni Don Eduardo. Hawak ang maliit na putik na kamay ni Liwayway ng may bakal na lakas at tumakbo sila. Hindi patungo sa sakristiya, hindi patungo sa altar. Tumakbo sila ng direkta, sa gitnang pasilyo, sa tapat ng altar, patungo sa mga pangunahing pintuan kung saan kakapasok lamang ng bata. Sumiklab ang takot sa Katedral ng Maynila. Ang mga bisita ay sa wakas ay tumugon sa kaguluhan, ngunit hindi nila alam kung ano ang tinatakbuhan nila. Ang mga babaeng nakasuot ng designer gowns ay sumisigaw na nadapa sa kanilang sariling takong. Ang mga negosyante ay kusang yumuko nang hindi alam kung bakit. Ang mga upuan na gawa sa kahoy ay umungol sa bigat ng dami ng tao na sumusubok na lumayo mula sa gitna. Kaladkad ni Don Eduardo si Liwayway, o marahil ay kaladkad siya ni Liwayway. Ang imahe ay isang visual na delirium. Ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod na may mukhang baluktot sa takot at sirang suit ay tumatakbo ng buong bilis na hawak ang kamay ng isang batang walang sapin at itim sa putik, parehong umiiwas sa mga natatakot na bisita. Ang blur ng pagtakbo, ang maiinit na ilaw ng mga kandila na tumatama sa mabilis na paggalaw ng kanilang mga katawan. Sa likod nila, sa main altar, nakatayo si Isadora Fuentes. Wala na ang bakas ng perpektong nobya. Ang kanyang puting damit ay natapakan, ang kanyang belo ay napunit. Nakatayo siya sa harap ng marmol na altar, tinitingnan kung paano tumakas ang kanyang imperyo at ang kanyang panlilinlang sa malaking pinto. Hindi siya sumigaw, hindi umiyak, nagbigay lang siya ng isang matalim na galaw sa kanyang kamay patungo sa lalaki na nakasuot ng kulay abong suit at sa iba pang tatlong bisita na biglang sabay-sabay na tumayo sa iba't ibang bahagi ng simbahan. Nagsimula na ang pangangaso at si Don Eduardo ay hawak lamang ang kamay ng isang bata upang gabayan siya sa dilim, ang taguan ng mga salarin. Ang gitnang pasilyo ng katedral ay naging isang tunnel ng kolektibong histerya. Ang mga mukha ng mga bisita ay malabong batik ng takot na mabilis na dumaan habang kinakaladkad ni Don Eduardo Valeriano ang batang natatakpan ng putik. Ang mga boses ay naghalo sa isang nakakabinging sigaw. Ang mga babaeng nakasuot ng haute couture ay nagsisiksikan na tinatapakan ang mga floral arrangement at mga perlas na nagkalat. Ang mga lalaking minutos lang ang nakakaraan ay nag-uusap tungkol sa milyon-milyong pamumuhunan. Ngayon ay umaakyat sa mga bangko ng mahogany, tulad ng mga hayop na na-corner, sinusubukang tumakas mula sa isang hindi nakikitang banta. Hindi lumingon si Don Eduardo, ngunit ang kanyang mga tainga na pinatalas ng adrenaline ay nakarinig ng hindi malilimutang tunog ng panganib. Isa pang mahina, malalim, brutal. Isang piraso ng marmol na sahig ay sumabog sa libu-libong piraso ng puting shrapnel, ilang sentimetro mula sa kanyang kaliwang sapatos. Isang naka-silencer na bala. Hindi sila nagpapaputok sa ere upang takutin. Sila ay nagpapaputok upang pumatay sa gitna ng isang pulutong ng 500 katao at ang target ay ang ulo ng batang humahawak sa kanyang kamay. Ang malalaking pintuan ng katedral ay parang milya-milya ang layo. Ang barikada ng mga desperadong bisita ay humaharang sa daan. Ang paglabas doon ay isang taktikal na pagpapakamatay. Sila ay magiging isang nakatigil na target na nakakulong sa dami ng tao. Dito, sigaw ni Don Eduardo na biglang hinila ang braso ni Liwayway. Marahas na lumiko pakaliwa ang milyonaryo, iniiwan ang gitnang pasilyo at pumasok sa madilim na gilid ng simbahan. Nadata pa siya sa isang estatwa ng marmol. Naramdaman ang pagkapunit ng kanyang blazer, ngunit hindi siya huminto. Ang kanyang isip ay gumagana ng libu-libong milya bawat oras.
nagpoproseso ng mga plano ng arkitektura sa halip na mga kontrata. Kilala niya ang katedral. Binayaran niya ang buong pagpapanumbalik ng bubong 2 taon na ang nakakaraan sa paggigiit ni Isadora. Si Isadora, 10 metro ang layo, nakatago sa pagitan ng dilim at ng mga inukit na kahoy na kumpisalan, ay ang mabigat na double door na patungo sa sakristiya at sa mga panloob na pasilyo ng klerigo. "Takbo! Huwag kang lumingon! Huwag kang huminto!" utos niya sa bata na ang paghinga ay isa ng masakit na hagok. Hindi umiyak si Liwayway, ngunit ang kanyang mga binti ay nanginginig sa sobrang pagsisikap. Nagiiwan sila ng mga bakas ng itim na putik na hinaluan ng dugo mula sa kanyang mga paa na walang sapin sa malamig na bato. Isang ikatlong putok ang tumama sa kahoy ng isang kumpisalan sa pagtawid nila sa harap nito na nagpapira-piraso ng lumang barnis. Itinulak ni Don Eduardo ang bata gamit ang kanyang balikat at sabay silang bumagsak sa pintuan ng sakristiya. Ang bakal ay umugong. Bumagsak sila sa loob ng silid na gumulong sa sahig ng terakota. Ang pagbabago ay biglaan. Mula sa nakakabulag na liwanag, nakakabinging ingay at dami ng tao, napunta sila sa isang makapal na dilim, isang masikip na katahimikan at isang malakas na amoy ng luma na insenso, tunaw na kandila at lumang kahoy. Hindi nag-aksaya ng 1 segundo si Don Eduardo. Tumayo siya ng mabilis, hindi pinansin ang matalim na sakit sa kanyang mga tuhod at isinara ang mabigat na pintuan. Ikinandado niya ang malaking bakal na kandado sa mismong sandali na isang katawan ang bumagsak ng marahas sa kabilang panig ng kahoy. Nagpatindig ang ingay sa mga pader. May sumubok na paikutin ng mabilis ang hawakan, ngunit nanatili ang lumang metal. Nakakulong sila, ligtas sa loob ng ilang minuto, ngunit nakulong. Sumandal ang milyonaryo sa pinto, humihingal. Pakiramdam niya ay tutusukin ng puso niya ang kanyang sternum. Ang malamig na pawis ay bumasa sa kanyang sirang kamisa. Ipinahid niya ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang buhok. Sinusubukang buksan ang kanyang utak. Sinusubukang iproseso ang ganap na kabaliwan na kakatapos lang sumabog sa kanyang buhay. Sa dilim, na bahagya lamang nililiwanagan ng ilaw na dumadaan sa isang mataas na stained glass window, nakita niya ang bata. Nakayakap si Liwayway sa ilalim ng isang malaking mesa na gawa sa kahoy kung saan inihahanda ng mga pari ang mga kalis. Nanginginig siya tulad ng isang dahon na hinahampas ng bagyo, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang putik na bumabalot sa kanya ay natutuyo, na bumubuo ng isang basag na baluti sa kanyang balat. Isang hakbang si Don Eduardo patungo sa kanya. Ang kanyang mga sapatos ay umungol sa lumang sahig. "Sino?" Pumalya ang kanyang boses. "Ito ay paos, basag. Sino ang nagpadala sa iyo? Sino ka?" Itinaas ng bata ang kanyang mukha. Sa dilim, ang kanyang berdeng mata ay kumislap ng may di karaniwang intensidad. Hindi siya sumagot ng mga salita. Ang kanyang maliliit at maruruming kamay ay desperadong naghalungkat sa loob ng bulsa ng kanyang putik na damit. Nahirapan siyang kumuha ng isang bagay na nakakabit sa basang tela. Sa wakas ay nagawa niya, ibinuka niya ang kanyang nanginginig na braso patungo kay Don Eduardo na inaalok sa kanya ang isang bagay na kasya sa kanyang palad. Dahan-dahang lumuhod si Don Eduardo. Nararamdaman na ang hangin sa sakristiya ay nagiging mahirap hiningahan. Ibinuka niya ang kanyang kamay. Ibinagsak ng bata ang bagay sa palad ng milyonaryo. Ito ay mabigat, metaliko. Ipinasok ni Don Eduardo ang kanyang kaliwang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at kinuha ang kanyang mobile phone. Binuksan niya ang flashlight gamit ang nanginginig na mga daliri. Ang asul na ilaw ay pumutol sa dilim at direktang tumama sa bagay sa kanyang kamay. Ang buong mundo ni Don Eduardo Valeriano ay huminto sa pangalawang pagkakataon sa loob ng wala pang 10 minuto. Ang kanyang baga ay naparalisa. Isang mahinang tunog ang pumuno sa kanyang mga tainga na tinakpan ng mga katok na nagsisimula ng umalingaw-ngaw muli laban sa nakasarang pinto. Sa kanyang kamay ay nakalagay ang isang makapal na pilak na kadena, maitim at bahagyang natunaw. Nakasabit dito ang isang engagement ring. Ang pangunahing diamante ay sumabog dahil sa matinding init na nag-iwan lamang ng isang walang laman at deformed na setting. Ngunit ang loob ng platinum band na protektado ng kurbada ng metal ay nanatiling buo. Hindi na kailangang basahin ni Don Eduardo ang inskripsyon, ngunit ang ilaw ay nagliwanag sa mga letrang inukit ng laser. Konsolasyon. Ito ay ang singsing ni Konsolasyon. Ang singsing na siya mismo ang nagtapon sa urn ng mahogany bago ito isinara. Ang singsing na dapat ay nakalagay sa mausoleum ng pamilya Valeriano sa ilalim ng 3 metro ng marmol. Nawala ang oxygen sa silid. Bumagsak si Don Eduardo na upo sa sahig ng terakota.
Nadulas ang telepono mula sa kanyang kamay, na nagpapaliwanag sa arched ceiling at nagpapalabas ng mga halimaw na anino sa mga pader. Hindi ito maaari, bulong niya, na ang boses ay nalulunod sa isang buhol ng matinding takot at sakit. Isinara ko ang urn. Nakita ko ang kanyang mga labi. Inilibing ko siya. Nagkasinungaling ang apoy. Inulit ng bata mula sa mesa na may manipis na boses na tumatagos tulad ng kutsilyo. Sabi niya, ibigay ko iyan sa iyo. Sabi niya, ikaw lang ang nakakaalam tungkol sa abo. Itinaas ni Don Eduardo ang kanyang tingin. Ang ilaw sa gilid ng telepono ay nagpapaliwanag sa kalahati ng maruming mukha ng bata. Ang katotohanan ay bumagsak sa kanya nang may lakas ng pagguho. Hindi si Konsolasyon ang nasa kotse na iyon. Hindi namatay si Konsolasyon na nasunog sa kalsada patungong Saltillo noong umagang iyon. At kung hindi si Konsolasyon ang nasa kotse na iyon, kanino ang mga labi na iniyakan niya sa loob ng 7 taon? At mas masahol pa, sino ang tinatakbuhan ng batang ito? Ang katotohanan sa putik, gumapang si Don Eduardo sa sahig upang paikliin ang distansya sa bata. Hinawakan niya ito sa balikat, hindi ng marahas, ngunit ng may lagnat na intensidad. Ang kanyang malalaking kamay ay nagpabatik ng putik sa mga pulso ng kanyang kamisa. Wala na siyang pakialam sa suit, wala na siyang pakialam sa kasal, wala na siyang pakialam sa imperyo ng bakal at kristal na kanyang itinayo sa Makati. Nandoon lamang ang deformed na singsing sa kanyang bulsa at ang berdeng mata na nakatingin sa kanya ng may takot. Sabihin mo sa akin, hiling ni Don Eduardo, nakatitig sa kanya ilang sentimetro lamang mula sa kanyang mukha. Sabihin mo sa akin ngayon na mismo, nasaan siya? Nasaan ang asawa ko? Ano ang pangalan mo? Nahirapang lumunok ang bata. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat at bumababa. Liwayway ang pangalan ko, bulong niya, na ang mga luha ay nagbubukas ng bagong bakas sa dumi ng kanyang mga pisngi. Nandoon siya sa lugar ng malamig na pader, ang lumang sanatorium kung saan amoy masamang gamot. Ang utak ni Don Eduardo ay nagproseso ng impormasyon tulad ng isang computer na overloaded. Ang lumang sanatorium. Ang pamilya Fuentes, ang pamilya ni Isadora, ay nagtayo ng kanilang orihinal na yaman sa sektor ng kalusugan. Mayroon silang 12-dosenang mga ari-arian. Ngunit mayroong isang inabandunang psychiatric clinic sa labas ng lungsod, sa National Highway, na laging tumanggi si Isadora na ibenta. Sinasabi niya na ito ay isang makasaysayang pamana ng pamilya. Ikaw ay nakakulong doon? Tanong ni Don Eduardo. Nararamdaman na ang madilim at makapal na galit ay nagsisimulang kumulo sa kanyang dugo. Tumango si Liwayway ng mabilis. Lagi kaming nandoon sa basement, walang bintana, tanging ilaw lang mula sa kisame. Laging umiiyak si nanay tuwing naririnig niya ang mga yapak ng babaeng nakaputi. Ang babaeng nakaputi. Si Isadora. Mariing ipinikit ni Don Eduardo ang kanyang mga mata, nandidiri. Ang pinakanakakatakot na puzzle sa mundo ay nabubuo sa kanyang isip, piraso-piraso. Si Isadora ang matalik na kaibigan ni Konsolasyon. Si Isadora ang tumawag sa kanya noong gabing iyon na umiiyak, sinasabing nahulog ang kotse ni Konsolasyon. Si Isadora ang nag-asikaso ng mga papeles dahil siya ay nakahiga sa ospital, wasak sa sakit. Si Isadora ang nagpakilala sa nasunog na bracelet sa hindi makilalang katawan. Si Isadora ang nag-aliw sa kanya sa loob ng maraming taon, na naging kasosyo niya, kanyang kumpidente, kanyang suporta, at sa huli ay kanyang nobya. Ngunit hindi siya niligtas ni Isadora. Kinidnap siya ni Isadora, pinasundo ang kanyang kamatayan, ninakaw ang kanyang buhay, ikinulong siya sa isang konkretong selda sa loob ng 7 taon at nagtayo ng isang trono sa ibabaw ng buhay na bangkay ng kanyang matalik na kaibigan. Paano ka nakalabas? Tanong ni Don Eduardo na ang boses ay nanginginig sa galit. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ngayon ay wala ng takot doon. May yelo, puro at ganap na yelo. Ngayon ay napakaraming ingay. Paliwanag ni Liwayway. Nagsasalita ng napakabilis. Nadadapa sa mga salita. Halos lahat ng guwardiya ay umalis upang pumunta sa malaking party. Matagal nang binasag ni nanay ang tubo ng banyo. Naghuhukay siya ng lupa. Ngayon ay nakagawa siya ng malaking butas. Itinulak niya ako sa maruming tubo ng tubig. Hindi siya kasya. Payat na payat siya, ngunit hindi siya kasya. Sabi niya, sundin mo ang maruming tubig hanggang sa ilog. Pagkatapos ay tumakbo ka sa kalsada hanggang sa makita mo ang simbahan na may matataas na tuktok. Hanapin mo ang lalaking nakasuot ng asul na suit, ibigay mo sa kanya ang singsing mula sa apoy, ililigtas kanya. Kumapit si Liwayway sa sirang kamisa ni Don Eduardo
na itinutusok ang kanyang maliliit na daliri sa tela. Sabi niya, papatayin nila ako kung makita nila ako, hikbi ng bata, nawalan ng tapang na nagpatayo sa kanya. Tumakbo ako ng napakalayo. Nagtago ako sa likod ng isang truck ng gulay. Pagkatapos ay tumakbo pa ako. Nang pumasok ako dito, nakita ako ng babaeng nakaputi. Nakakatakot ang kanyang mga mata. Niyakap ni Don Eduardo ang bata. Hinigpitan niya itong yakap sa kanyang dibdib nang may di masira na lakas ng pagprotekta, hindi alintana ang dumi, ang putik o ang amoy ng basa at imburnal na nagmumula rito. Ito ang anak ni Konsolasyon. Dahil sa edad, sa hindi mapag-aalinlanganan na matematika ng panahon, ito ang kanyang anak, ang anak na ninakaw ni Isadora sa kanya at ikinulong sa isang silid sa ilalim ng lupa upang matiyak ang imperyo. Isang brutal na ingay ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Bam! Ang makapal na kahoy na pinto ng sakristiya ay yumuko paloob. Nahulog ang alikabok mula sa batong balangkas. May gumagamit ng napakabigat na bagay, marahil ay isang solidong kahoy na reklinatoryo o isang estatwa bilang isang battering ram laban sa pinto. Ang kandado ay umugong na nagrereklamo sa ilalim ng malupit na puwersa. Ang mga baling pira-piraso ay nagsimulang tumalsik. Buksan ang pinto, mga anak ng pe. Bulong ng isang paos na boses mula sa kabilang panig. Hindi ito ang seguridad ng simbahan. Ito ay isa sa mga hitman na nakasuot ng kulay abong suit. Bam! Isa pang pagyanig. Nabasag ang kahoy sa gitna ng may nakakapanakot na tunog. Hindi ito tatagal ng 3 dagdag na hampas. Tumayo si Don Eduardo nang mabilis, binuhat si Liwayway na parang walang bigat. Ang takot at naguguluhang negosyante ay namatay na. Ang lalaking bagong panganak sa madilim na silid na iyon ay isang halimaw na handang magpakawala ng impyerno sa mundo upang mabawi ang kanyang sarili. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, hinigpitan ang deformed na singsing hanggang sa bumaon ang metal sa kanyang balat. Gamit ang kabilang kamay, itinaas niya ang kanyang telepono, nililiwanagan ang likurang pader ng sakristiya. Naghanap siya sa gitna ng malalaking aparador na gawa sa mahogany kung saan nakalagay ang mga liturgical vestments. Alam niya ang hinahanap niya. Dapat mayroong labasan. Ang arkitektura ng mga katedral ng kolonyal ay laging may mga ruta ng pagtakas ng klerigo sa panahon ng paglaban. Nakita ng kanyang mga mata ang isang kakaibang relief sa likod ng isang malaking tapiserya na binurdahan ng gintong sinulid na kumakatawan sa birhen. Crack! Kalahating bumukas ang pangunahing pinto ng sakristiya. Isang itim na bota na gawa sa balat ang sumipa sa basag na puwang. Sinusubukang abutin ang latch mula sa labas. Sa pamamagitan ng butas, nakita ni Don Eduardo ang malamig na kislap ng pistol na may silencer na lumalabas. Naubos na ang oras. Valeriano, bulong ng lalaki mula sa kabilang panig, inilalagay ang bariles ng armas sa sirang kahoy. Gusto ng amo ang ulo ng bata. Kung ibibigay mo siya sa amin, baka payagan kang mabuhay upang lagdaan ang testamento. Hindi sumagot si Don Eduardo. Pinatay niya ang flashlight ng kanyang telepono na nagpapalubog sa silid sa ganap na dilim. Tumakbo siya patungo sa ginintuang tapiserya. Kaladkad si Liwayway patungo sa malamig na batong pader. Ang kanyang kamay ay desperadong naghalungkat sa mga gilid ng pader sa likod ng mabibigat na tela, naghahanap ng nakatagong mekanismo habang tinatapos ng hitman ang pagsira sa kandado ng pangunahing pinto sa pamamagad. Ang pangangaso ay umakyat sa isang bagong antas. At ang milyonaryo ay hindi na ang biktima, siya ay ang paghihiganti na nagkatawang tao. Ang sirang maskara, ang kaguluhan sa pangunahing bahagi ng katedral, ay umabot sa sukdulan. Ang 500 bisita, ang pinansyal at politikal na elite ng Makati, ay nagsisiksikan patungo sa malalaking pintuan ng kahoy. Sinusubukang tumakas mula sa bulag na takot na sumiklab. Gayunpaman, ang mga bakal na fittings ay hindi bumigay. Ang mga pintuan ay nakablock mula sa loob at si Isadora Fuentes na nakatayo sa harap ng puting marmol na altar ay hindi na mukhang isang inabandunang nobya. Sa isang malamig at kalkuladong galaw, pinunit niya ang natitira sa French silk veil at ibinagsak ito sa mga natapakan na talulot. Ang kanyang mukha, na minutos lang ang nakakaraan, ay nagpapalabas ng sinanay na tamis, ngayon ay isang maskara ng granito. Ang kanyang mga mata, madilim at walang laman, ay sinuri ang takot na pulutong na may paghamak ng isang nagmamasid sa mga insekto na nakulong sa isang garapon. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, hindi na kailangang sumigaw. Mula sa mga bisita,
Isang dosenang lalaki na nakasuot ng pormal na kasuotan, ngunit may malalaking hiwa. Tumigil sila sa pagpapanggap na natatakot. Kinuha nila ang mga maiikling armas, compact submachine gun na naipasok nila, na nagpapasa sa panlabas na singsing ng seguridad. Sa loob ng ilang segundo kumuha sila ng mga taktikal na posisyon sa bawat labasan, sa mga gilid ng simbahan at sa harap ng altar. Tahimik, utos ni Isadora. Ang kanyang boses ay hindi sigaw, ngunit umalingaw-ngaw sa mga mikropono ng altar na pumutol sa kolektibong histerya tulad ng isang talim ng yelo. Kung may kumuha ng telepono, babasagin ko ang kanilang mga kamay. Kung may sumigaw, babasagin ko ang kanilang ulo. Umupo kayong lahat. Isang matinding katahimikan, makapal at puno ng takot, ang bumagsak sa katedral. Dahan-dahang sumunod ang mga bisita, umupo sa mga bangko ng mahogani, nanginginig sa ilalim ng bariles ng mga armas. Bumaba si Isadora sa mga baitang ng altar, umalingaw-ngaw ang kanyang puting takong sa sahig na may checkering. Lumapit siya sa isang matipunong lalaki na may earpiece sa kanyang tainga, ang tactical leader ng kanyang mga mersenaryo. Signal blocker activated, ma'am, ulat ng lalaki na nakatitig sa sahig. Walang makatawag palabas. Iniisip ng pulisya na ito ay isang pribadong kasal na sarado ang pinto. Mayroon tayong 15 minuto bago mapansin ng protocol ng panlabas na seguridad ni Valeriano ang abnormalidad. Hindi ko kailangan ng 15 minuto, sabi ni Isadora na nakatingin sa madilim na bahagi ng simbahan kung saan tumakas si Don Eduardo. Ang hangal na iyon ay kakatuklas lang na humihinga ang kanyang patay na babae, ngunit wala siyang labasan. Gusto ko ang bata. Ibibigay ko ang aking salita na mabilis at walang sakit ang kanyang kamatayan. Gusto lang ni Isadora ang bastarda. Ang salitang bastarda ay umalingaw-ngaw sa mga pader na bato at bumaon sa utak ni Don Eduardo tulad ng isang mainit na pako. Ang galit, isang bulkaniko at primitive na galit na hindi pa niya naranasan sa anumang boardroom, ay nagbigay sa kanya ng nakamamatay na dosis ng adrenaline. Hindi siya sumagot. Ang pagsasalita ay magbibigay sa kanila ng isang acoustic target. Alam ni Don Eduardo na tama si Roger tungkol sa semento. Isinara ng kontratista ang pangunahing labasan upang maiwasan ang pagbaha. Ngunit ang hindi alam ni Roger, ang military strategist, ay naaalala ni Don Eduardo, ang obsessive na arkitekto na nagsuri ng bawat huling blueprint ng kanyang mga donasyon, ang isang anomalya sa pundasyon. Sa kalagitnaan ng aqueduct ay mayroong Victorian maintenance vent, isang bakal na hatch na direktang konektado sa likod na eskinita ng isang lumang imprenta sa lumang bayan. Kumapit ka sa leeg ko, Liwayway, nang mahigpit. Huwag mong bibitawan kahit anong mangyari, bulong ni Don Eduardo sa tainga ng bata, halos hindi marinig sa 1 metro ang layo. Sumunod ang bata, isinabit ang kanyang payat at natatakpan ng tuyong putik na mga braso sa leeg ni Don Eduardo. Ginamit ng milyonaryo ang 2 kamay upang kapain ang kisame. Ang tubig ay umaabot na ngayon sa kanilang mga tuhod. Ang mga daga ay sumisigaw sa kanilang paligid, tumatakbo mula sa mga tactical na ilaw na nagsisimulang pinturahan ng puti ang kurbadong pader sa likod nila. Wala pang 50 metro ang layo nila. Ang mga daliri ni Don Eduardo, hiwa at dumudugo mula sa pagbagsak sa sakristiya, ay nakakita ng kalawang na metal sa kisame. Ang hatch. Ilaw sa harap, posibleng visual contact, sigaw ng isa sa mga mersenaryo. Isang sinag ng ilaw ang tumawid sa maputik na tubig na nagliwanag sa likod ni Don Eduardo sa 1 segundo. Fire at will! Sigaw ni Roger. Umalingaw-ngaw ang buong tunnel. Ang nakakabinging ingay ng mga automatikong rifle na may silencer na nagpaputok ng mga bala ay pumuno sa nakakulong na espasyo. Tumama ang mga bala sa tubig at bato ilang sentimetro mula sa mga binti ni Don Eduardo na nagpapalitaw ng mga bukal ng bulok na putik at nagpapapira-piraso ng mga siglo ng lumang ladrilyo. Isang piraso ng bato ang tumalbog at humiwa sa pisngi ng milyonaryo, ngunit hindi siya huminto. Sa isang hagulhol na gumuhit sa kanyang lalamunan, itinulak ni Don Eduardo ang bakal na hatch pataas gamit ang 2 kamay, gamit ang desperadong lakas ng isang na-corner na hayop. Ang kalawang na 100 taong gulang ay umugong, ang mga bisagra ay humiyaw. Ang 50 kilogram na bakal na plato ay bahagya lamang umangat ng ilang sentimetro na nagpapapasok ng isang manipis na linya ng kulay kahel na ilaw mula sa mga poste ng ilaw sa kalye. Bam! Isa pang putok ang sumira sa pader sa tabi mismo ng kanyang ulo. Ang alikabok ng ladrilyo ay panandaliang nagbulag sa kanya. Umakyat ka, utos niya kay Liwayway. Itinutulak ang bata sa makitid na butas na nagawa niyang buksan.
Si Liwayway, maliksi at maliit, ay sumuksok sa butas tulad ng isang takot na pusa na nagagasgas ang kanyang mga braso laban sa kalawang na metal. Sa sandaling lumabas siya, ipinasok ni Don Eduardo ang kanyang mga balikat sa butas. Ang taktikal na ilaw ng mga mersenaryo ay direktang tumama sa kanya. Nandyan siya, huwag ninyo siyang palalabasin. Nagtulak pataas si Don Eduardo gamit ang lakas ng kanyang mga braso. Sa mismong sandali na isang bala ang dumulas sa kanyang binti na nagpunit sa pantalon ng Italian suit at nagpasunog sa kanyang balat. Nakalabas siya sa kalsada, bumagsak sa mga naipon na patak ng ulan. Nang walang pag-aaksaya ng isang segundo, bumaling siya sa kanyang likod at sinipa ang mabigat na bakal na hatch gamit ang dalawang paa. Bumagsak ang plato na may malaking ingay ng metal na isinara ang butas sa mismong sandali na isang kamay na may tactical glove ang sumubok na hawakan ang gilid. Narinig ang isang mahinang sigaw ng sakit mula sa ibaba at ang tunog ng mga putok na walang silbi na tumalbog sa bakal na rehas. Hindi na natili si Don Eduardo upang tingnan kung tatagal ang takip. Hinawakan niya ang kamay ni Liwayway at naglaho sa mga anino ng eskinita na iniiwan ang ilalim ng lupa at pumasok sa urban labyrinth ng ibabaw. Pagbabago ng balat. Ang hangin ng gabi sa Makati ay makapal, puno ng mainit na halumigmig na nagbabadya ng bagyo. Ang kumikislap na neon ng isang saradong bar ay bahagyang nililiwanagan ng makitid na eskinita ng lumang distrito. Sumandal si Don Eduardo sa isang pader na adobe, humihinga ng bukas ang bibig, sinusubukang puwersahang magpasok ng oxygen sa kanyang nagniningas na baga. Wasak siya. Ang lalaki sa cover ng Forbes magazine, ang walang bahid na magnate ng telekomunikasyon at real estate ay nawala. Ang kanyang puting kamisa ay isang basang-basahan ng tubig imburnal, pawis, tuyong dugo, at itim na putik. Ang navy blue blazer ay punit mula sa balikat hanggang sa balakang at ang kanyang mukha ay may hiwa na dumudugo. Sa kanyang paanan, nanginginig si Liwayway sa lamig. Hinigpitan ang singsing ni Konsolasyon sa kanyang kamao na may lakas ng bangkay. Ang pag-ingay ng mga sirena ay pumutol sa gabi. Mula sa kanyang posisyon sa dulo ng eskinita, nakikita ni Don Eduardo ang EDSA. Ito ay puno ng pula at asul na ilaw. Ang mga armored vehicle ng pulisya ng estado ay pumapalibot sa perimeter ng katedral 3 bloke ang layo. Ngunit alam ni Don Eduardo ang totoo, hindi sila ililigtas ng pulisya. Si Roger ay may koneksyon sa lahat ng korporasyon. Ang mga autoridad ay maniniwala sa bersyon ng isang nabigong pag-atake ng terorista at magtatatag ng isang kordon upang protektahan si Isadora. Habang ang mga death squad ni Sandoval ay magpapatrolya sa mga lansangan na naghahanap sa kanya. Kailangan nating pumunta sa lugar ng malamig na pader. Bulong ni Liwayway, mahinang hinila ang punit na manggas ni Don Eduardo. Naghihintay si nanay sa akin. Pinangakuan niya ako na magtatagal siya, ngunit umuubo siya ng maraming dugo. Ang tiyan ni Don Eduardo ay biglang kumontra. Umuubo ng dugo. Konsolasyon. Ang kanyang konsolasyon, ang napakatalino na babae na may malakas na tawa at berdeng mata na nagturo sa kanya magmahal, ay nabubulok sa basement ng lumang psychiatric sanatorium ng mga Fuentes sa National Highway. Ang pagkaapurahan ay tumama sa kanya ng may lakas ng martilyo. Sumilip siya sa sulok ng eskinita patungo sa isang kalye. 50 metro ang layo ay nakilala niya ang siluet ng isa sa kanyang sariling mga sasakyang pang-eskorta, isang itim na armored SUV level 5. Ang makina ay umaandar. Isang lalaking nakasuot ng suit na may transparent na earpiece ang naninigarilyo na nakasandal sa hood. Sinusuri ang kakaunting naglalakad na nangahas na maglakad doon sa oras na iyon. Ito ay isang checkpoint. Ginagawa siyang na-corner. Inilagay ni Don Eduardo ang kanyang kamay sa bulsa. Mayroon pa rin siyang mga susi ng kanyang Mercedes AMG na nakapark sa valet parking ng simbahan, ang kanyang mga itim na credit card na may walang limitasyon at ang kanyang pitaka na may balat ng buwaya. Kinuha niya ang lahat. Ang mga card, ang tsekwera, ang kanyang ID. Tiningnan niya ang plastic at metal na nagdidikta ng kanyang kapangyarihan sa mundo. Kung gagamitin niya ang isang card, susundan nila siya sa loob ng 3 segundo. Kung sumakay siya sa isa sa kanyang mga kotse, papatayin ni Roger ang makina sa pamamagitan ng satellite at i-block ang mga pintuan. Ang kanyang yaman, sa sandaling ito, ay walang halaga. Ito ay isang nakamamatay na bitag. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang mga credit card at ang mga susi ng Mercedes sa isang kalapit na imburnal. Narinig niya ang tunog ng plastic na nahuhulog sa maruming tubig. Inalis niya ang kanyang Platinum Patek Philippe watch mula sa kanyang kaliwang pulso at inilagay ito sa bulsa.
Iyon ay pera, hindi masusundan. Dito tayo. Dumikit sa pader, walang ingay. Utos niya habang kinukuha si Liwayway sa kanyang mga braso upang mas mabilis na umusad sa mga anino. Tahimik silang gumalaw sa likod ng mga lumang bahay, tumatalon sa mga batong pader, umiiwas sa mga basag na bote at mga ligaw na aso na umungol sa kanila habang dumadaan. Kalkulado ni Don Eduardo ang bawat hakbang ng may katumpakan ng isang makina. Kailangan niya ng transportasyon, isang bagay na luma, analog, walang GPS, walang computer sa loob, isang bagay na ganap na hindi papansinin ng mga security camera ng gobyerno na may access si Roger. Sa isang sulok, malapit sa Quiapo Market, natagpuan niya ang kanyang tiket sa paglabas. Sa bahagi ng kargahan ng isang madilim na imbaka ng prutas ay mayroong isang lumang Nissan pickup truck mula sa 90s. Ang orihinal na puting pintura ay kinakain ng kalawang at ang kahoy na kargahan ay kalahating puno ng walang laman na crates ng kamatis. Ang driver, isang kabataan na may maruming apron, ay mainit na nakikipagtalo sa isang flip phone sa kabilang kalsada na nakatalikod sa sasakyan. Ang makina ng truck ay umaandar. Umubo ito ng itim na usok mula sa maluwag na tambutso. Tunog, tulad ng isang coffee maker na malapit ng sumabog. Hindi nakaramdam ng pagdududa si Don Eduardo. Ibinaba niya si Liwayway, sinenyasan niya itong yumuko at tahimik na tumakbo. Nakayuko, sinasamantala ang ingay ng makina upang takpan ang kanyang mga yapak. Narating niya ang pintuan ng pasahero, binuksan ito ng walang ingay at isinakay ang bata sa sirang upuan na gawa sa vinyl na amoy luma na tabako at sibuyas. Pagkatapos ay umikot siya sa truck na gumagapang sa sahig upang hindi makita ng driver. Binuksan niya ang pintuan ng driver at pumasok sa harap ng manibela na madikit sa grasa. Inilagay niya ang gear lever sa direkta. Lumiko ang kabataan na nakasuot ng apron sa mismong sandali na buong-buo na pinindot ni Don Eduardo ang gas. Umungol ang lumang truck na nagpatinag sa mga lumang gulong sa basang simento. Sumigaw ng hindi maintindihan ang kabataan at tumakbo patungo sa kanila. Ngunit marahas na lumiko si Don Eduardo, binagsak ang dalawang walang laman na kahoy na kahon at mabilis na pumasok sa madilim na abenida, naglaho sa trapiko ng hating gabi sa rehiyon. Ang mainit na hangin ay humahampas sa mukha ni Don Eduardo sa bintana na walang salamin. Tumingin ang milyonaryo sa rearview mirror. Walang sirena na sumusunod sa kanya. Ang perpektong camouflage, isang kalawangin na sasakyan na naglaho sa kalawakan ng industrial na lungsod. Sa kanyang tabi, nakayakap si Liwayway sa sahig ng truck. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod upang walang makakita sa kanya mula sa labas. Ang ilaw ng mga kulay kahel na ilaw kalye ay kumikislap sa kanyang maruming mukha. Tiningnan siya ni Don Eduardo. Ang pisikal na pagkakahawig ay napakasakit na kinakapos siya ng hininga ang ilong ni Konsolasyon, ang matigas na paraan ng pagpisil niya sa kanyang mga labi. Itinaas ni Liwayway ang kanyang tingin at nagkatinginan sila ng lalaking nagmamaneho na parang baliw. "Ikaw ang tatay ko, tama?" tanong ng bata. Ang kanyang boses ay halos bulong lamang sa gitna ng malakas na ingay ng lumang makina, ngunit tumagos ito sa kabin na may lakas ng isang malapitan na putok ng baril. Sabi ni nanay, "Huwag daw akong matakot sa iyo." Sabi niya, "Ikaw ang may pinakamalungkot na mata sa mundo, ngunit ipagtatanggol mo ako mula sa mga halimaw." Naramdaman ni Don Eduardo na sumasara ang kanyang lalamunan. Ang mga luha na hindi niya inilabas sa loob ng 7 taon, na ipinagbabawal niya sa sarili mula sa walang laman na libing, ay nagpasunog sa gilid ng kanyang mga mata. Kinuyom niya ang sirang plastik na manibela hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang sakit ng huling 7 taon ay nagkaisa sa isang sandali ng matinding kalinawan. Ninanakaw ni Isadora sa kanya ang pagkakataong makita ang unang hakbang ng kanyang anak. Ninanakaw niya sa kanya ang pagkakataong marinig ang kanyang unang salita. Ikinulong niya siya sa isang impyerno ng kalungkutan habang ang pag-ibig ng kanyang buhay ay humihinga sa ilalim ng lupa. Pinindot ni Don Eduardo ang gas. Hindi pinansin ang pulang ilaw na tumawid sa EDSA. "Oo anak, ako ang tatay mo," sagot ni Don Eduardo, at hindi nanginginig ang kanyang boses. Ito ay puno ng isang nakakatakot, malamig, at ganap na pangako, at hindi alam ng mga halimaw kung ano ang darating sa kanila. "Kumapit ka ng mahigpit. Ilalabas natin ang nanay mo mula sa impyernong iyon, ang kulungan ng kristal." Ang makina ng lumang Nissan ay umubo ng huling itim na usok bago pinatay ni Don Eduardo ang mga ilaw. Ganap na nilamon sila ng dilim ng National Highway. Sa kanyang kanan, nakatago sa likod ng isang kurtina ng itim na pino at ligaw na damo,
ay nakatayo ang halimaw na silueta ng lumang psychiatric sanatorium ng pamilya Fuentes. Walang karatula, walang ilaw sa mga bintana ng nakakapanakot na brutalist concrete building na dinisenyo noong dekada 70 at opisyal na inabandona 10 taon na ang nakalipas. Para sa mundo, ito ay isang patay na bloke ng semento. Para kay Don Eduardo, ito ang libingan kung saan inilibing ang kanyang buhay ng buhay. Itinigil ng milyonaryo ang sirang truck sa likod ng isang burol ng lupa 100 metro mula sa pangunahing pasukan. Ang katahimikan ng gubat sa labas ng Makati ay nakakabingi, na sinisira lamang ng malalayong huni ng mga kuliglig at ang mabilis na paghinga ng bata sa kanyang tabi. Pakinggan mo akong mabuti, Liwayway, utos ni Don Eduardo. Lumingon sa kanya na may elektrikal na intensidad. Dito ka lang, magtago ka sa ilalim ng upuan na nakadikit sa metal na sahig. Ano man ang mangyari, ano man ang marinig mo, huwag kang lalabas, naiintindihan mo ba? Kung makakita ka ng ilaw, ipikit mo ang iyong mga mata, huwag kang gumawa ng ingay. Ilalabas ko ang nanay mo at babalikan kita. Ipinapangako ko sa aking kaluluwa. Tumango ang bata na may malalaki at nagniningning na mata sa dilim. Binitawan ng kanyang maliliit at maruruming kamay ang sirang tela ng blazer ni Don Eduardo. Huwag mong hayaang saktan siya ng babaeng nakaputi. Bulong ni Liwayway na ang boses ay basag. Hindi sumagot si Don Eduardo ng mga salita. Hinigpitan niya ang kanyang panga hanggang sa sumakit ang kanyang mga ngipin. Hinawakan niya ang isang mabigat na kalawangin na bakal na wrench na natagpuan niya sa sahig ng truck at binuksan ang pinto ng walang ingay. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tumama sa kanyang sugatan na mukha. Dumulas siya sa pagitan ng mga puno, gumagalaw tulad ng isang mapaghiganting multo. Ang designer suit, na ngayon ay basahan, ay perpektong naghalo sa mga anino. Habang papalapit sa perimeter wall na may barbed wire, tumalas ang instinct ng mga ngaso ni Don Eduardo. Hindi iiwan ni Isadora ang lugar na ito na walang proteksyon, kahit sa araw ng kanyang kasal. Sumilip siya sa isang butas sa pader na ladrilyo. Nandoon ang unang linya ng depensa, isang security booth na nakatago sa ilalim ng baging. 2 lalaki ang naninigarilyo ng murang sigarilyo na nililiwanagan ang kanilang mga nababato na mukha sa kumikislap na baga. Nagsusuot sila ng madilim na tactical vest sa ibabaw ng civilian clothes at may submachine gun na nakasabit sa leeg. Sila ang mga mersenaryo ni Roger, ang mga naiwan upang bantayan ang kulungan habang ang iba ay dumalo sa malaking party. Kinuyom ni Don Eduardo ang kalawangin na bakal sa kanyang kanang kamay. Ang negosyante mula sa Forbes list ay namatay sa altar. Ang lalaking humihinga ngayon sa gubat ay isang primitive na hayop, handang wasakin ang sinumang humadlang sa pagitan niya at ni Konsolasyon. Naghintay siya na pumasok ang isa sa mga lalaki sa booth upang umihi. Ang isa ay nanatili sa labas na sumisipa ng mga bato sa graba na nakatalikod sa gubat. Ito ay tungkol sa 3 segundo. Tumalon si Don Eduardo sa mababang bahagi ng nahulog na pader nang may liksi ng pusa na bunga ng purong adrenaline. Walang ingay nang bumagsak. Lumukso siya sa likod ng mersenaryo bago pa makahinga ng husto ang lalaki mula sa kanyang sigarilyo. Ang kaliwang braso ni Don Eduardo ay kumapit sa leeg ng guwardiya, hinaharangan ang kanyang trakea sa isang perpekto at brutal na pagkasakal. Kasabay nito, ang bakal na wrench ay tumama sa ulo ng lalaki na may mahina, nakakatakot na tunog. Ang guwardiya ay bumagsak na parang isang sako ng tingga nang walang anumang tunog. Lumabas ang pangalawang mersenaryo mula sa booth na isinara ang zipper ng kanyang pantalon. "Hoy, pare, saan mo inilagay ang?" Namatay ang mga salita sa kanyang lalamunan. Nasa harap na niya si Don Eduardo. Sinugod ng milyonaryo nang may lakas ng tren na may kargamento. Binagsak ang lalaki sa armored glass ng booth. Ang tuhod ni Don Eduardo ay umakyat na parang piston na sinira ang sternum ng mersenaryo. Bago pa maitaas ng lalaki ang submachine gun, inagaw ni Don Eduardo ang armas nang marahas at binigyan siya ng diretsong suntok sa panga. Napuno ng ingay ng basag na buto ang gabi. Nahimatay ang guwardiya sa sarili niyang dugo. Hindi tumigil si Don Eduardo upang tingnan ang mga katawan. Kinuha niya ang isang magnetic access card at isang tactical flashlight. Sinuri niya ang magazine ng submachine gun. 30 hollow point bullets. Inalis niya ang safety. Ang lamig ng bakal sa kanyang mga kamay ay nakakaaliw. Ito ang bigat ng hustisya. Tumakbo siya sa gitnang patsyo na pazigzag, iniiwasan ng mga kalawangin na security camera na alam niya ay gumagana pa rin. Narating niya ang malalaking pintuan na gawa sa tempered glass ng pangunahing gusali.
Nakasarado ang mga ito sa elektronikong paraan. Ibinaba niya ang nabahiran ng dugo na card sa card reader. Isang berdeng tunog ang nagkumpirma ng access. Bumukas ang mga pinto na may pneumatic hiss. Ang loob ng sanatorium ay isang architectural na bangungot, ang amoy ng luma na disinfectant, hinaluan ng basa at asbestos dust. Tumama ito sa kanya na parang sampal. Ang mga pasilyo ay walang katapusang tunnel ng mga puting tiles na nababalatan. Ang mga kalawangin na wheelchair ay nakalatag na nakabaligtad sa mga sulok tulad ng mga balangkas na gawa sa metal. Ang boses ni Liwayway ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa basement, walang bintana, tanging ilaw lang mula sa kisame. Hindi pinansin ni Don Eduardo ang mga saradong elevator. Nakita niya ang pintuan ng service stairs, sinipa niya ito upang buksan at nagsimula siyang bumaba patungo sa kaibuturan ng kabaliwan. Ang bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa konkretong hagdanan, isang palapag sa ibaba, 2 palapag, 3. Ang hangin ay naging mas mabigat, mas malamig, mas mahirap hiningahan. Bumaba ang temperatura ng 10 grado. Narating niya ang level 3. Ang malalim na ilalim ng lupa, ang psychiatric isolation area noong 1950s. Ang pasilyo dito ay walang puting tiles. Ito ay mga bloke ng kulay abong semento na bahagyang nililiwanagan ng mga namamatay na fluorescent bulb na umugong tulad ng mga pulutong ng langaw. Mayroong 12 mabibigat na bakal na pintuan, walang hawakan sa labas, na nakakandado ng makakapal na electronic bolts. Ito ay mga high-security cells na idinisenyo para sa mga marahas na pasyente. Dahan-dahang umusad si Don Eduardo, hawak ang submachine gun. Ang katahimikan dito sa ibaba ay di pangkaraniwan, mabigat, nakakasakal. Ang kanyang mga yapak ay umugong sa ibabaw ng isang patong ng maruming tubig at lupa. Huminto siya at itinutok ang flashlight sa sahig. Mayroong mga bakas ng paa, maliliit na bakas ng putik na lumalabas mula sa isang basag na ventilation grill malapit sa sahig at patungo sa isa sa mga selula sa likod. Ito ang bakas ng pagtakas ni Liwayway. Sa dulo ng pasilyo, ang selda numero 7 ay may pulang ilaw na nakabukas sa balangkas na bakal. Nakasarado ito. Tumakbo si Don Eduardo patungo rito. Idinikit ang kanyang mukha sa maliit na armored glass observation window na kasing laki ng isang kahon ng sapatos na nakabaon sa gitna ng pinto. Ang salamin ay may hamog sa loob. Konsolasyon. Ang kanyang boses ay lumabas na parang nahimatay na pagkakamot, isang pagsusumamo sa Diyos, sa mga santo at sa sansinukob. Pinunasan ni Don Eduardo ang may hamog na salamin gamit ang punit na manggas ng kanyang kamisa at sumilip sa loob. Ang takot sa kanyang nakita ay nagpalamig sa kanyang dugo. Ang multo ng Maynila, ang selda ay isang kahon ng sapatos na gawa sa semento. Walang kama, tanging isang mansang kutson na nakalatag sa sahig sa ilalim ng dim na ilaw ng isang solong bombilya na protektado ng isang wire cage. Sa isang sulok, ang lupa ay nabuwal. Tinatago ang sirang tubo kung saan nakatakas si Liwayway patungo sa ibabaw. At sa gitna ng malungkot na libingang iyon, nakakadena sa kanyang kanang bukong-bukong sa isang mabigat na posas na nakabaon sa pader, ay isang babae. Naglabas si Don Eduardo ng isang tunog ng hayop, umatras ng isang hakbang na parang binaril sa dibdib. Nakatalikod siya sa pinto, nakayakap sa posisyong fetal, nakasuot ng basurang kulay abo na nakakabit sa kanyang payat na katawan. Ang kanyang buhok, na naaalala ni Don Eduardo bilang isang makapal at itim na kaskada na amoy vanilla, ngayon ay isang gusot na kulay abo, malabo at manipis, na bumabagsak sa kanyang payat na balikat. Nanginginig siya ng husto, umuubo ng may basang tunog na umalingaw-ngaw sa mga konkretong pader. Konsolasyon. Sigaw ni Don Eduardo na binabagsak ang pintuan na bakal gamit ang kanyang mga kamao. Hindi niya pinansin ang sakit ng laman na nabubulok sa metal. Huminto sa pag-ubo ang babae, na manhid. Ang tunog ng kanyang pangalan na binigkas ng tiyak na boses na iyon ay hindi umalingaw-ngaw sa bilangguan na iyon sa loob ng 7,000 araw at gabi. Dahan-dahan, sa isang napakahinay na galaw na nagpapakita ng matinding kahinaan ng kanyang mga atrophied na kalamnan, inikot niya ang kanyang mukha patungo sa nakabakod na pinto. Ang berdeng mata ay malaki, na sumasalamin sa kanyang payat na mukha, nakabaon sa madilim na mata. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang maputla at basag na labi ay nanginginig, bumubukas at sumasara ng walang tunog. Ganap ang pagkabigla sa kanyang mukha. Itinaas niya ang isang nanginginig na kamay, natatakpan ng mga peklat at dumi, na parang gusto niyang hawakan ang aparisyon sa kabilang panig ng salamin, na parang natatakot siya na ang kanyang sirang isip ay nilalaro lang siya ng isa pang malupit na halusinasyon. Hindi makahinga si Don Eduardo.
Ang maiinit at makapal na luha ay sa wakas ay umagos, dumulas sa kanyang mga pisngi, hinaluan ng alikabok at tuyong dugo. Umalis ka sa salamin, utos ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ngayon ay ang mababa na unggol ng isang maninila. Walang oras para sa pag-iyak. Hahabulin siya ng mga mangangaso. Naiintindihan ni Konsolasyon. Ang likas na ugali ng kaligtasan ay kumislap sa berdeng mata na iyon. Kinaladkad niya ang kanyang katawan na nakakadena patungo sa kabilang sulok na tinatakpan ang kanyang ulo ng kanyang mga braso. Itinaas ni Don Eduardo ang submachine gun, direktang tinututok sa elektronikong lockbox na nakabaon sa bakal na balangkas. Pinindot niya ang gatilyo. Ang nakakabinging putok ay sumira sa katahimikan ng antas ng tatlo. Ang mga spark, tunaw na plastic, at mga fragment ng bakal ay lumipad sa pasilyo. Sumabog ang electronic panel na naglalabas ng asul na spark. Ngunit ang titanium master bolt na idinisenyo upang pigilan ang mga galit na psychiatric na pasyente ay nanatiling nakasabit. Sinipa ni Don Eduardo ang bakal na pinto ng buong lakas. Ang suwelas ng kanyang Italian shoe ay dumulas sa metal. Sinipa muli. Ang purong galit ay nagbigay sa kanya ng hindi makataong lakas. Sa ika-4 na pagtama, ang mga sirang bisagra ay bumigay at ang mabigat na pinto ay bumukas paloob nang may tunog ng napunit na metal na tumalbog sa konkretong pader. Inihagis ni Don Eduardo ang armas sa sahig, lumukso sa loob ng selda, lumuhod sa harap nito. Walang mga salita ng pagmamahal, walang romantikong deklarasyon ng pelikula. Ang realidad ay malupit, amoy sakit, lupa at pagkakakulong. Binalot ni Don Eduardo ang payat at kulang sa sustansya na katawan ng babaeng kanyang mahal ng kanyang malalakas na braso. Naramdaman niya ang bawat buto ng kanyang tadyang sa ilalim ng basag na tela. Kumapit si Konsolasyon sa kanyang sirang kamisa gamit ang mga daliri na parang desperadong kuko, itinago ang kanyang mukha sa kanyang leeg. Ang kanyang iyak ay hindi makatao. Ito ay ang tahimik na pag-iyak ng isang kaluluwa na inalis mula sa impyerno. Nakita kita. Nakita kita. Nandito na ako, mahal ko. Nandito na ako. Inulit ni Don Eduardo na hinahalikan ng mabilis ang kanyang maruming noo, ang kanyang gusot na buhok. Dinidikdik ang kanyang mukha sa kanya. Nararamdaman ang kanilang mga luha na nagsasama. Eduardo, hikbi ni Konsolasyon. Ang kanyang boses ay paos, basag sa mga taon ng pagsigaw, sa dilim ng walang nakakarinig. Liwayway, ang aking anak. Nasaan ang aking anak? Ligtas siya. Nasa labas. Dinala niya ako sa iyo. Kailangan nating umalis, Konsolasyon. Wala tayong oras. Tiningnan ng milyonaryo ang bukong-bukong ng kanyang asawa. Ang kalawangin na bakal na posas ay bumaon sa kanyang balat, na nag-iwan ng isang nana at malalim na marka sa buto. Ang mabigat na bakal na kadena ay nakabaon sa isang bakal na singsing na nakabaon sa semento ng sahig. Walang kandado na babarilin. Ito ay isang gawa ng masunerya na ginawa upang maging walang hanggan. Tumayo si Don Eduardo, kinuha ang submachine gun mula sa sahig at ginamit ito bilang pamalong. Ipinasok niya ang makapal na bariles sa pagitan ng sementong singsing at ng unang link ng kadena. Ipinatong niya ang isang paa sa pader, pinilit ang mga kalamnan ng kanyang braso at likod hanggang sa naramdaman niya na mapupunit ang mga fibers. Nag-ingay ang metal ng armas na nagbabanta na yumuko. Ngayon na, bulong ni Konsolasyon na umuubo ng dugo sa kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang katawan habang nakikita ang pagsisikap ng kanyang asawa. Inalis sa akin ni Isadora ang lahat, Eduardo. Bawat gabi ay bumababa siya, tumatayo siya doon, at sinasabi sa akin kung paano kanya hinahalikan, kung paano niya inihahanda ang kanyang damit pangkasal. Pinilit niya akong tingnan ang mga larawan ng inyong kasal. Sapat na ang pangalan upang maging gasolina. Sa isang ungol na nagpapakaba sa nakakulong na ilaw sa kisame, itinulak ni Don Eduardo pababa ng may bulag na nakamamatay na lakas, na bunga ng pinakamatinding galit na maaaring taglayin ng isang tao. Crack. Ang sementong singsing, na kinain ng mga tao ng halumigmig sa ilalim ng lupa at nalampasan ng pamalong, ay sumabog. Ang kadena ay lumaya, bumagsak sa sahig ng may malakas na ingay. Malaya si Konsolasyon, ngunit ang kanyang katawan ay basag. Sinubukan niyang tumayo, ngunit agad na pumalya ang kanyang mga binti. Nabagsak sana siya sa sementong sahig kung hindi siya nasalo ni Don Eduardo. Binuhat niya ito sa kanyang mga braso na parang kristal. Ang kanyang bigat ay nakababahala, sinasadya siyang ginugutom ni Isadora araw-araw. Naghihintay na siya ay mamatay ng mag-isa upang hindi madungisan ang kanyang mga kamay ng dugo. Kumapit ka sa akin, hindi kita bibitawan kailanman.
sabi ni Don Eduardo habang inilalagay ang ulo ni Konsolasyon sa kanyang punit na dibdib. Kinuha niya ang submachine gun gamit ang isang kamay, inilagay ito sa kanyang balakang. Inilabas niya ito mula sa selda at tumawid sila sa pasilyo na madilim. Ipinikit ni Konsolasyon ang kanyang mga mata, hindi kayang tiisin ang mahinang ilaw ng mga namamatay na fluorescent pagkatapos ng maraming taon ng walang hanggang dilim. Ngunit ang tagumpay ng pagliligtas ay tumagal ng eksaktong 3 pintig ng puso. Sa mismong sandali na inilagay ni Don Eduardo ang isang paa sa unang konkretong hagdanan upang simulan ang pag-akyat patungo sa ibabaw, ang tunog ay pumutol sa hininga nilang dalawa. Ito ang elektrikal na tunog ng mga pangunahing elevator na nabuhay. Ang parehong mga elevator na nakita ni Don Eduardo na nakasara at patay sa lobby ng sanatorium ilang minuto na ang nakalipas. Ang enerhiya ay na-reactivate mula sa labas. Tumingin si Don Eduardo sa hagdanan. Sa pamamagitan ng libreng espasyo na umaakyat sa 3 palapag, nakita niya ang walang humpay na kislap ng mga tactical flashlight na tumatagos sa dilim ng itaas na palapag na tumatalbog sa mga puting pader ng tile. At pagkatapos ay isang boses ang bumaba na pinalakas ng alingawngaw ng hagdanan. Isang malinaw, elegante, matamis at ganap na nakakalason na boses ng babae. Akala mo ba napakadali, Eduardo? Umalingawngaw ang boses ni Isadora Fuentes na nagpapalabas ng kalupitan na nagpalamig sa dugo. Bumaba kayo, harangan ng mga labasan. Gusto ko ang aking matalik na kaibigan na patay bago pa siya muling makakita ng sikat ng araw. Ang elevator ay naglabas ng isang tuyong tunog na nagpapahiwatig ng pagbaba nito patungo sa Antas 3. Mabilis na bumaba ang mga tactical lights sa hagdanan. Nakulong sila sa sementong libingan 50 metro sa ilalim ng lupa at ang armadong kamatayan ay kakarating lang upang isara ang vault magpakailanman. Ang ambush sa kasal. Ang metalikong tunog ng elevator na bumababa sa sementong shaft ay ang tunog ng isang guillotine na bumabagsak ng mabagal. Ang digital na numero sa mga bakal na pinto sa dulo ng pasilyo ay dahan-dahang nagbabago. Antas 5-1, Antas 5-2. Alam ni Don Eduardo na ang pagtatangkang umakyat sa pangunahing hagdanan ay isang pagpapakamatay. Nililinis na ng mga mamamatay tao ang mga itaas na baitang, na pinuputol ang dilim tulad ng puting talim. Nakulong sila sa isang kahon ng sapatos 30 metro sa ilalim ng lupa, na may isang posibleng labasan at isang hukbo na humaharang dito. Pakinggan mo ako, mahal ko, bulong ni Don Eduardo. Idinikit ang kanyang noo na natatakpan ng malamig na pawis at alikabok sa noo ni Konsolasyon. Ang babae ay napakagaan sa kanyang mga bisig kaya't sinira nito ang kanyang kaluluwa, ngunit walang oras para sa pagluluksa. Papatayin ko ang mga ilaw, mag-iingay ako ng husto. Kailangan mong takpan ang iyong mga tainga at huwag mong bitawan ang aking leeg. Ano man ang marinig mo, huwag kang sumigaw. Naiintindihan mo ba? Huwag kang sumigaw. Si Konsolasyon, nanginginig sa di pangkaraniwang pagsisikap na manatiling may malay, ay mahinang tumango. Ang kanyang mga kamay, na naging balat at buto, ay kumapit sa nabahiran ng dugo na tela ng blazer ng kanyang asawa nang may lakas na bunga ng purong takot. Ang indicator ng elevator ay nagpakita ng antas ng 3. Ding! Hindi hinintay ni Don Eduardo na bumukas nang buo ang mga pinto. Itinaas niya ang ninakaw na submachine gun gamit ang kanyang kanang braso. Ipinatong ang buttstock sa kanyang balakang upang mabawi ang pag-urong at pinindot ang gatilyo. Ang nakakabinging putok ay sumira sa katahimikan ng basement. Ang mga hollow point bullet ay humampas sa pangunahing electrical panel na nakabaon sa sementong pader sa kanan ng elevator. Ang parehong nagpapagana sa emergency lights ng pasilyo at ang mekanismo ng mga pinto. Isang ulan ng asul at orange na spark ang sumabog sa hangin na sinundan ng isang mahina na pagsabog. Ganap na nilamon ng ganap na dilim ang antas ng 3 sa isang segundo. Sa mismong sandali na ang mga pinto ng elevator ay naipit na bahagyang bukas. Contact sa harap, suppression fire. Umungol ang hindi malilimutang boses ni Roger mula sa loob ng elevator. Ang buong pasilyo ay biglang lumiwanag, ngunit hindi sa mga ilaw, kundi sa mga strobe flash ng 4 na automatikong rifle na nagpapaputok ng bulag sa dilim. Ang tunog ay isang pisikal na paghampas, isang acoustic pressure na pumupunit sa mga eardrum. Tumama ang mga bala sa mga sementong pader na nagpapira-piraso ng mga siglo ng lumang tiles at nagpapalitaw ng mga ulap ng asbestos dust at mainit na tingga na sumisipol sa hangin. Wala na si Don Eduardo doon.
Sinasamantala ang kaguluhan at ang pansamantalang pagkabubulag ng mga flash, dumulas siya sa kaliwa, tumawid sa pasilyo na binaha ng maruming tubig patungo sa inabandunang hydrotherapy area. Ito ay isang malawak at kuweba na silid, puno ng mga lumang cast iron bathtubs na may kalawangin na porselana at kalahating gumuho na mga dingding. Tumalon siya sa likod ng pinakamalaking bathtub sa pinakamalalim na sulok ng silid, sa mismong sandali na isang ligaw na bala ang dumulas sa kanyang kaliwang balikat. Sinupil ng milyonaryo ang isang sigaw ng sakit, pinisil ang kanyang mga ngipin hanggang sa naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Ang tela ng suit ay agad na nabasa ng isang madilim at makapal na pula. "Puwersahin ninyong buksan ang pinto na iyan," sigaw ni Roger. "Buhayin ninyo ang mga tactical light at suriin ang bawat sentimetro." Hindi siya makakalayo na kasama niya. Ang tunog ng pinuwersahang metal ay umalingaw-ngaw. Itinulak ng mga mersenaryo ang mga nakabukas na pinto ng elevator at nagsimulang pumasok sa basement. 6 na high-intensity light beam ang pumatay sa dilim na parang fog lights, nagpapalabas ng mga halimaw na anino ng mga kalawangin na stretcher at mga nakabaliktad na wheelchair sa mga sementong pader. Humihinga si Don Eduardo ng tahimik, sinusubukang kontrolin ang matalim na sakit sa kanyang balikat. Itinago ni Konsolasyon ang kanyang mukha sa kanyang dibdib, mahinang umuubo. Ang bawat spasm sa katawan ng kanyang asawa ay isang countdown patungo sa kamatayan. "Valeriano," ang boses ni Isadora Fuentes ay lumutang sa pasilyo, gumagapang sa basang sahig, tulad ng isang nakakalason na ahas. Ito ay isang kalmado, may sakit na matamis na tono na sumasalungat sa amoy ng pulbura at dugo. "Nasaan ka, mahal ko? Ang flight natin sa Maldives ay aalis sa loob ng 3 oras. Hindi mo naman siguro gustong mawala ang ating honeymoon dahil sa maliit na hindi pagkakaintindihan na ito." Inilabas ni Don Eduardo ang 1 milimetro ng kanyang mukha sa itaas ng gilid ng kalawangin na bathtub. Ang nakita niya ay nagpabaluktot sa kanyang tiyan. Naglalakad si Isadora sa gitna ng pasilyo na nakahanay ni Roger at 2 armadong mersenaryo. Ang kanyang damit pangkasal na ilang oras ang nakakaraan ay nagkakahalaga ng badyet ng isang maliit na bansa, ngayon ay isang bangungot na tanawin. Ang puting silk skirt ay basang-basa sa itim na tubig mula sa mga tubo, punit sa gilid at nabahiran ng putik. Ang korset ay may batik ng dugo, marahil mula sa guwardiya na pinaslang ni Don Eduardo sa booth. Ngunit naglalakad siya ng tuwid ang likod, nakataas ang kanyang baba, hawak ang isang pilak na semi-automatikong pistol sa kanyang kanang kamay, ng natural na parang may hawak na isang baso ng champagne. "Lumabas ka diyan, Eduardo. Maging lalaki ka kahit 1 beses sa iyong buhay." Pangaasar ni Isadora na huminto sa pintuan ng hydrotherapy room. "Mamamatay ka ba talaga sa basement na nabubulok kasama ang humihingang bangkay na iyan?" Sinenyasan ni Roger gamit ang kanyang taktikal na kamay. 2 mersenaryo ang humiwalay sa pangunahing grupo at nagsimulang lumakad sa silid. Sinusuri ang bawat kalahating gumuho na pader na mapanganib na lumalapit sa posisyon ni Don Eduardo. Sinuri ng milyonaryo ang magazine ng kanyang armas. Mayroon siyang marahil 15 bala, masyadong marami. Na-corner sila sa taktikal na disadvantage, mas marami ang kalaban at mas malakas ang firepower. Sinipa ng isa sa mga mersenaryo ang isang kalawangin na surgical tray na umugong ng napakalakas. Itinutok ng lalaki ang kanyang flashlight sa sulok kung saan naroroon ang cast iron bathtub. Ang puti at nakakabulag na ilaw ay tumama sa mukha ni Don Eduardo. "Nakuha ko sila, Sektor 3, sa likod ng..." Hindi matapos ng mersenaryo ang pangungusap, tumayo si Don Eduardo na parang isang spring na itinulak ng purong galit, hindi pinansin ang apoy sa kanyang kaliwang balikat. Itinaas niya ang armas at nagpaputok ng maikli at kontroladong 3 bala. Ang mga bala ay direktang tumama sa dibdib at leeg ng lalaki, na itinulak siya pabalik sa isang patak ng nakatigil na tubig. Ngunit sa paglalantad ng kanyang posisyon, nilagdaan ni Don Eduardo ang kanyang sentensiya. Agad na nagpaputok ang kabilang mersenaryo, na sinira ang gilid ng bathtub na porselana ilang sentimetro mula sa ulo ni Konsolasyon. Kinailangan ni Don Eduardo na yumuko na tinatakpan ang katawan ng kanyang asawa ng sarili niyang katawan, habang ang isang ulan ng shrapnel na gawa sa bakal at keramika ay bumagsak sa kanila. "Ceasefire! Ceasefire! Mga hangal!" Sigaw ni Isadora na itinaas ang kanyang libreng kamay. "Sabi ko, ako ang gagawa." Gusto kong makita ang kanyang mga mata kapag huminto na siya sa paghinga. Agad na huminto ang putukan na nag-iwan lamang ng alingawngaw ng mga putok na umugong sa tainga ni Don Eduardo.
Bigla, isang nakakabinging mekanikal na tunog ang nagpagulantang sa basement. Clack, clack, clack. Natagpuan ni Roger ang manual switch box ng mga emergency diesel generator. Ang malalaking pang-industriyang ilaw na nakakabit sa konkretong kisame na protektado ng wire cages ay kumislap ng 2 beses bago lumiwanag na may brutal na elektrikal na ugong. Ang hydrotherapy room ay nililiwanagan ng isang dilaw, may sakit at walang awa na ilaw. Wala ng mga anino kung saan magtatago, wala ng mga sorpresa. Tumingin si Don Eduardo. Wala pang 5 metro ang layo. Sa isang perpektong semicirculo ng kamatayan ay sina Roger at ang 3 natitirang mersenaryo. Itinutok ang kanilang mga laser rifle ng direkta sa kanyang ulo. At sa gitna, dahan-dahang naglalakad na ang tunog ng itim na tubig ay sumasaboy sa ilalim ng kanyang puting takong ay si Isadora Fuentes. Naisara na ang ambush, walang pisikal na pagtakas na posible, ang alas sa ilalim ng manggas. Ang katahimikan sa malaking sementadong silid ay makapal, na sinisira lamang ng paos at humihingal na paghinga ni Konsolasyon at ang ugong ng mga emergency generator. Huminto si Isadora 3 metro mula sa bathtub, kung saan hawak ni Don Eduardo ang payat na katawan ng kanyang asawa. Ang nobya na nabahira ng putik ay ikiniling ang kanyang ulo, pinagmamasdan ang eksena na may ngisi ng tunay na pagkasuklam at malisyosong pagkabighani. Tingnan mo siya ng mabuti, Eduardo, sabi ni Isadora, na ang boses ay umalingaw-ngaw sa mga pader na may tiles. Tingnan mo ang iniiyakan mo sa loob ng 7 taon. Isang multo, isang sako ng maruming buto na amoy ihi at sakit. Ito ang dakilang Konsolasyon Reyes. Ang babaeng tinanggihan mo ako sa universidad, ang henyong arkitekto, na inalis mo ako upang iwanan akong papel ng matandang dalaga. Nanginginig si Konsolasyon. Kinuyom niya ang kanyang payat na mga kamao laban sa punit na kamisa ni Don Eduardo. Ang kanyang berdeng mata, nakabaon sa kanyang mga mata, ay naghanap sa mukha ng taong minsan niyang itinuring na kanyang kapatid. Ikaw ang aking pamilya. Bulong ni Konsolasyon na ang boses ay napakapayat na parang malapit ng mabasag tulad ng salamin. Ang laway ay nahaluan ng kaunting dugo sa gilid ng kanyang labi. Binigyan kita ng susi sa aking bahay. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking pagbubuntis. At naglabas si Isadora ng tuyong tawa. Walang anumang init ng tao. At iyon ang dahilan kung bakit napakadali. Mahal ko, dahil bobo ka. Sagot ni Isadora habang walang pag-iingat na itinutok ang baril sa kisame. Sa araw ng aksidente, nang itinurok ko sa iyo ang pampamanhid sa braso habang nagtitihi tayo, hindi ka man lang kumurap. Nagtiwala ka sa akin hanggang sa nagising kang nakakadena sa pader na iyan. Ang sunog na katawan sa ilalim ng bangin ay isang obra maestra ng morgue na kontrolado ng aking pamilya. Nakuha ni Roger ang mga peking dental records. Ako ang umako sa pag-iyak sa libing na mas malakas kaysa kaninuman. Humakbang si Isadora pasulong. Ang kanyang madilim na mata ay nakatitig kay Don Eduardo, na nakatingin sa kanya ng may malamig at tahimik na galit. Ito ay isang perpektong trabaho at ang gantimpala ay mas mahusay pa, patuloy ni Isadora na tinatamasa ang bawat salita. Sa loob ng 7 taon natulog ako sa iyong kama, Eduardo. 7 taon na pinamamahalaan ang 50% ng iyong mga shares, nagtatayo ng isang imperyo, inaalalayan ka habang ikaw ay nababali sa anibersaryo ng kanyang kamatayan. Ako ang iyong tagapagligtas. Ang iyong diyosa. Nasa atin ang lahat, ang mundo ay nasa ating paanan at ngayon sa ating altar ay sinira mo ang lahat dahil sa isang putik na bata na hindi marunong manahimik. Hindi itinaas ni Don Eduardo ang armas, sinadya niyang ihulog ito sa maruming tubig sa kanyang paanan. Ang tunog ng metal na bumangga sa tile ay nagpakaba sa mga mersenaryo na ilagay ang kanilang daliri sa gatilyo ngunit walang nagpaputok. Alam ng milyonaryo na sa isang laban ng bilis laban sa 4 na rifle, patay siya. Kailangan niyang gamitin ang tanging armas na hindi kailanman maiintindihan ng mga Fuentes. Ang utak ng isang corporate at technological predator ay dahan-dahang ipinatong ang katawan ni Konsolasyon sa malamig na bakal ng bathtub at tumayo. Umayos sa kanyang buong taas, sa kabila ng dumudugo na sakit sa kanyang balikat. Ang sirang blazer, ang mansang kamisa, ang dugo sa mukha, lahat ng iyon ay naglaho sa harap ng aura ng purong, madilim, at di masira na kapangyarihan na ipinalalabas ng lalaki. Napakadaldal mo kapag sa tingin mo ay nanalo ka, Isadora, sabi ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay hindi sigaw. Ito ay patag, malalim, walang takot. Ito ang boses ng lalaking sumira sa mga monopolyo
at nagdurog sa kanyang mga kaaway sa mga boardroom. Ito ang iyong pinakamalaking depekto. Palagi mong kailangan ng madla na palakpakan ang iyong henyo. Kumunot ang noo ni Isadora na humigpit ang hawak sa kanyang baril. Walang madla, Eduardo. Tayo lang. At sa loob ng 5 minuto ikaw at ang iyong minamahal na asawa ay magiging abo sa medical incinerator ng sanatorium na ito. Roger, patayin mo muna siya. Gusto kong makita niya siyang bumagsak. Itinaas ni Roger Sandoval ang kanyang rifle na direktang tinututok sa gitna ng noo ni Don Eduardo, ngunit hindi umikli ang milyonaryo. Sa halip, isang ngiti, isang nakakapanakot at lobo ng ngisi ang lumabas sa sirang labi ni Don Eduardo Valeriano. Dahan-dahan, gamit lamang ang kanyang hintuturo at hinlalaki ng kanyang walang pinsala na kanang kamay, naghanap siya sa loob ng bulsa ng natitira sa kanyang pinasadya na pantalon. Kinuha niya ang isang rektangulong bagay na gawa sa maitim na salamin at titan, ang kanyang personal na mobile phone. Basag ang screen, ngunit nakabukas. Nakalimutan mo ba kung ano ang trabaho ko, Isadora? Tanong ni Don Eduardo na itinaas ang telepono sa taas ng kanyang dibdib. Isang maliit na pulang ilaw at isang berdeng icon ng mikropono ang kumikislap nang walang humpay sa itaas na sulok ng sirang screen. Ako ang CEO ng Valeriano Telecom. Ako ang nagmamay-ari ng 80% ng fiber optics sa hilagang bahagi ng bansa, ng low-orbit satellites at ng government encryption network. Akala mo ba talaga na ang lalaking nagtayo ng network ng komunikasyon ng bansang ito ay papasok sa libingan ng kanyang asawa ng walang life insurance? Bahagyang ibinaba ni Roger ang bariles ng kanyang armas, ang takot ay tumagos sa kanyang matigas na pagsasanay militar. Ano ang ginawa mo? Hiling ni Isadora. Nawala ang kumpiyansa sa kanyang mukha, napalitan ng isang biglaan, malamig at matalas na takot. Naka-activate ang signal inhibitor. Hindi ka makakatawag dito sa ibaba. Ang mga pader ay balot ng tingga. Tama ka. Ang isang commercial phone ay walang signal sa bunker na ito, ngunit hindi ito isang commercial phone. Inikot ni Don Eduardo ang screen sa kanila. Sa basag na screen, ang salitang aktibo ang direktang satellite transmission ay kumikinang sa pula, kasama ang isang timer na nagpapakita ng 12 minuto at 40 segundo. 12 minuto na ang nakakaraan habang ikaw at ang iyong mga aso ay bumababa sa elevator, nag-iisip na kayo ang may-ari ng impyerno, inactivate ko ang Corporate Override Emergency Protocol. Gumagamit ito ng military frequency band na nakabaon sa hardware, immune sa iyong mga kagamitan na binili sa black market na pang-block ng signal. Umikot si Isadora pa atras, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang labi. Hindi ito bluff. Nagsisinungaling ka para makakuha ng oras. Bulong niya habang itinutok sa kanya ang pilak na pistol, ngunit sa pagkakataong ito ay nanginginig ng husto ang kanyang kamay na balot ng puntas. Isang bluff. Naglabas si Don Eduardo ng isang madilim na tawa, isang tunog na tumalbog sa mga tile at nagpalamig sa dugo ng mga mersenaryo. Isadora, kakatapos mo lang magtapat sa high-definition acoustic ang pagkidnap kay Konsolasyon, ang pinaslang na pagpatay, ang sunog na bangkay na inilabas mula sa morgue ni Roger, ang corporate fraud conspiracy upang nakawin ang aking mga shares. Ganap na bawat salita, bawat detalye ng iyong nakakasira ng ulo na monologo ng kontrabida ay na-transmit ng live sa real time sa pamamagitan ng isang open channel. Umabante si Don Eduardo. Pinaikli ang distansya sa mga armas na nakatutok sa kanya, hinahamon ang kamatayan mismo. Ang kanyang tingin ay likidong apoy. At alam mo kung sino ang pinagbigyan ko nito, bulong ni Don Eduardo, na ang boses ay pinuputol ang static na hangin ng basement. Hindi sa lokal na pulisya na binili mo, hindi sa iyong mga hukom. Ipinadala ko ito ng direkta sa network ng aking board of directors, sa kalihim ng pambansang depensa, sa headquarters ng Interpol sa kabisera at bilang icing sa cake, sa mga server ng 5 pinakamalaking balita sa bansa, nang sabay-sabay. Hindi mo ito mapipigilan, hindi mo ito mabubura, at hindi mo mabibili ang 500,000 tao na nakarinig ng iyong pagtatapat. Ang katahimikan na sumunod sa mga salitang iyon ay ganap. Ang tunog ng imperyo ni Isadora Fuentes na nagiging abo. Dahan-dahang ibinaba ni Roger Sandoval ang kanyang rifle. Alam ng dating militar kung paano gumagana ang teknolohiyang militar ng Valeriano. Tumingin siya kay Isadora at pagkatapos ay sasahig. Alam niyang patay na sila. Hindi pisikal, kundi legal, pinansyal, ganap na wasak. Kung pipindutin niya ang gatilyo ngayon, hindi ito isang nakatagong pagpatay. Ito ay isang pagpatay sa mataas na opisyal na ipinapahayag sa buong bansa.
at gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang high-security cell o sa harap ng isang firing squad. Roger, patayin mo siya. Patayin mo siya. Ngayon na, inuutusan kita. Sigaw ni Isadora na tuluyang nawalan ng katinuan. Ang takot na nagpapabago sa kanyang magandang mukha na naging isang hysterical na halimaw. Iwinagayway niya ang pilak na pistol ng marahas patungo kay Don Eduardo, ngunit hindi gumalaw si Roger. Sa halip, umatras siya, lumayo sa kanya. Nagpalitan ng tingin ng matinding takot ang mga mersenaryo sa ilalim ng kanilang mga balaklava at kusang ibinaba ang kanilang mga submachine gun. Walang sino man ang lulubog sa kailaliman para sa isang nawalang digmaan. Ang alas sa ilalim ng manggas ay naisugal na. Hindi na kailangan pang magpaputok ni Don Eduardo Valeriano ng isang bala upang sirain ang kanyang mga kaaway. At sa mismong sandaling iyon, upang kumpirmahin ang sentensiyang ibinigay ng milyonaryo, isang malayo, matinis at dumaraming tunog ang nagsimulang tumagos sa sementadong kisame mula sa ibabaw. Ito ay mga sirena, hindi isa o dalawa. Ito ay 12-dosenang sirena ng mga convoy militar, ng mga federal patrol at ng mga helicopter ng balita. Nagsasama-sama sa bakuran ng sanatorium sa National Highway. Narinig ng buong mundo ang impyerno at ang buong mundo ay darating upang sirain ang mga pintuan. Dahan-dahang inilagay ni Don Eduardo ang telepono sa kanyang bulsa. Tiningnan niya si Isadora na ang braso ay nanginginig ng walang direksyon, na may mabilis na paghinga at mga mata na dilat sa kabaliwan ng nalalapit na pagkatalo. Tapos na, Isadora, sabi ni Don Eduardo nang may lamig ng isang hukom na nagpapatupad ng sentensiya. Nagsinungaling ang apoy, ngunit hindi ang satellite transmission. Maligayang pagdating sa iyong sariling kulungan ng kristal, ang huling belong. Ang pagiyak ng mga sirena ay hindi na isang malayo na alingawngaw, kundi isang acoustic drill na nagpapayanig sa mga pundasyon ng antas ng tatlo. Ang ingay ng mabibigat na makina, ang pag-ugong ng mga gulong na biglang humihinto sa graba sa labas, at ang hindi malilimutang paghampas ng mga propeller ng mga helicopter na pinuputol ang hangin ng gabi ay tumagos sa mga ventilation duct ng inabandunang sanatorium. Ang pulang at asul na ilaw ng 12-dosenang mga federal patrol at military vehicle ay nagsimulang magpakita ng mga nakakapanakot na kislap. Sa pamamagitan ng mga grill sa kisame, nililiwanagan ang maruming tubig ng hydrotherapy room ng mga kulay ng ganap na pagkondena. Si Isadora Fuentes, ang yelo na reyna, ang arkitekto ng pinakamalupit na kasinungalingan ng alta sosyedad ng Maynila, ay unti-unting nawawala. Ang maskara ng sociopathic control na kanyang pinanatili sa loob ng 7 taon ay nabasag sa 1 piraso sa ilalim ng walang awa na dilaw na ilaw ng mga emergency generator. Ang kanyang paghinga ay isang erratic na tunog, isang tunog ng hayop. Ang perpektong makeup na dapat sana ay nakita sa cover ng mga society magazine ng Makati ay natunaw sa pawis, halumigmig at mga luha ng purong galit. Dumulas sa kanyang payat na mukha, tulad ng itim na peklat. Tiningnan niya ang basag na screen sa kamay ni Don Eduardo, kung saan ang pulang counter ng satellite transmission ay patuloy na tumatakbo, walang humpay, walang tigil, nagpapatunay ng kanyang kabaliwan sa buong mundo. Ang imperyo ng mga Fuentes, na binuo sa loob ng mga dekada, ay naging abo sa loob ng wala pang 15 minuto. Ang kanyang mga shares ay walang halaga. Ang kanyang pangalan ay kasing kahulugan ng halimaw, kasinungalingan. Sigaw ni Isadora na may matinis at basag na boses na hysterical na umalingaw-ngaw sa mga basag na tile. Ito ay isang corporate trick. Nagbabluff ka, Eduardo. Gumagana ang inhibitor. Walang lumabas dito. Ngunit alam ni Isadora ang totoo. Ang takot sa mga mata ng kanyang sariling mersenaryo ang nagkumpirma nito sa kanya. Ang batalyon na lumalapag sa kanilang mga ulo ang nagkumpirma nito. Tapos na siya. Isang spastic na panginginig ang bumalot sa kanang braso ng babaeng nakasuot ng damit pangkasal. Pumuti ang kanyang mga buko habang kinuyom ang hawakan ng pilak na semi-automatikong pistol. Kung siya ay lulubog sa kailaliman, hindi siya mag-isa. Kung nawala ang trono, susunugin ang hari at reyna kasama niya. Kung babagsak ang aking imperyo, hindi mo matatamasa ang abo. Sigaw ni Isadora, iniikot ang kanyang katawan ng may desperadong karahasan. Hindi niya tinutukan si Don Eduardo, ang lalaking kakatapos lang sumira sa kanya. Direktang tinutukan niya ang payat at kulang sa nutrisyon na dibdib ni Konsolasyon na nakakapit pa rin sa sirang blazer ng kanyang asawa sa gilid ng bakal na bathtub. Ang daliri ni Isadora na may puting porcelain nail ay kumontra sa gatilyo, ngunit hindi nangyari ang putok.
Isang brutal, mabilis, at nakasisirang impact ang tumama sa pulso ni Isadora bago pa bumagsak ang martilyo. Hindi ito si Don Eduardo, ito ay si Roger Sandoval, ang dating militar na kinakalkula ang sarili niyang kaligtasan nang may lamig ng isang na-corner na soro ay nakagawa ng kanyang desisyon. Hindi siya mamamatay para sa isang baliw na babae at hindi rin siya magdaragdag ng first-degree murder sa harap ng isang pambansang madla. Sa isang tumpak na taktikal na galaw, hinampas ni Roger ang armadong braso ni Isadora gamit ang mabigat na bariles ng kanyang assault rifle. Ang buto ng pulso ng nobya ay umugong ng tuyo at naglabas si Isadora ng isang sigaw ng matinding sakit. Binitawan ang pilak na pistol na nahulog sa nakatigil na tubig ng may mahinang tunog. Bago pa siya makareact, sinipa ni Roger ang likod ng tuhod ni Isadora na pinilit siyang bumagsak sa mga basag na tiles na tuluyang sumira sa natitira sa kanyang French silk dress. "Tapos na ang laro, boss!" Ungol ni Roger. Tinapakan ang likod ni Isadora gamit ang kanyang mabigat na military boot upang pigilan siya sa malamig na sahig. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Don Eduardo. Ibinaba ang bariles ng kanyang rifle bilang tanda ng walang pasubaling pagsuko. "Nanalo ka, amo. Magpapatotoo ako. Ibibigay ko sa abogado general ang lahat ng offshore accounts, ang mga lokasyon ng morgue, ang mga suhol sa mga hukom, lahat kapalit ng partial immunity. Hindi ko siya kinidnap, tinakpan ko lang. Alam mong praktikal ako." Hindi sumagot si Don Eduardo sa negosasyon ng kanyang dating hepe ng seguridad. Wala siyang pakialam sa immunity ni Roger o sa mga offshore account. Ang kanyang tanging universo sa sandaling iyon ay ang babaeng nanginginig sa kanyang mga bisig. Sa mismong segundong iyon, ang mga nakabukas na pinto ng elevator ay pinasabog ng isang kontroladong breach charge. Nayanig ang buong basement sa pagsabog na pumuno sa pasilyo ng kulay abo na usok at amoy ng nasunog na pulbura. Federal Police, armas sa sahig, kamay sa likod ng ulo. "Ngayon na, ngayon na, ngayon!" Umungol ang isang boses sa megaphone na sinundan ng nakakabinging yabag ng 50 tactical boots na bumaha sa antas tren. Dose-dosenang pulang sinag ng ilaw mula sa mga assault rifle ang humampas sa hydrotherapy room na nakatutok kay Roger, sa mga mersenaryo na namanhid at sa bumagsak na figura ni Isadora Fuentes. Ginamit ni Don Eduardo ang kanyang katawan bilang kalasag sa ibabaw ni Consolacion. Itinaas ang kanyang kanang kamay, ang may hawak ng telepono bilang tanda ng paghinto. "Ako si Don Eduardo Valeriano, unggol ng milyonaryo, na ang boses ay basag, na nanaig sa kaguluhan ng operasyon. Sumuko ang mga mamamaril, ibaba ang mga armas at dalhin ang mga paramediko. Ang asawa ko ay namamatay, kailangan ko ng oxygen ngayon." Agad na nakilala ng leader ng tactical squad ang magnate. Ang operasyon ay nagbago mula sa assault patungo sa rescue sa isang kisap mata. Habang marahas na sinupil ng mga ahente ng federal si Roger at ikinadena ang isang si Isadora Fuentes na sumisigaw ng hindi maintindihan na mga hysterical na bagay tungkol sa kasal at pagtataksil, kinakaladkad siya sa putik ng kanyang sariling kulungan. Isang pangkat ng military paramedics ang sumugod sa silid na may matitigas na stretcher at oxygen tanks. "Hindi, wag ninyo akong hawakan, Eduardo. Wag ninyo akong hayaang dalhin." Hikbi ni Consolacion. Natatakot nang makita ang mga estranghero na papalapit sa kanya. Ang kanyang isip, na natroma ng mga taon ng pagkakakulong, ay hindi kayang iproseso ang kalayaan. Ang kanyang payat na mga kamay ay bumaon sa laman ng dibdib ng kanyang asawa. "Hindi kita bibitawan. Walang sinumang magdadala sa iyo kahit saan nang wala ako. Ako ang magbubuhat sa iyo. Ilalabas kita dito." Sumumpa si Don Eduardo. Hindi pinansin ang sakit ng bala na dumulas sa kanyang balikat. Hindi pinansin ang dugo na bumabasa sa kanyang kamisa at ang pisikal na pagod na nagbabanta na mahimatay siya. Itinulak ni Don Eduardo ang mga paramediko nang may walang hanggan na delikadesa. Binuhat si Consolacion sa kanyang mga braso. Itinago niya ang kanyang mukha sa leeg nito. Mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Ang pag-akyat mula sa impyerno ay isang suryal na parada. Naglakad si Don Eduardo na binabantayan ng mga armadong sundalo, umakyat sa konkretong rampa patungo sa ibabaw. Sa bawat hakbang, ang hangin ay naging mas magaan, nawawala ang amoy ng halumigmig at asbestos. Nang sa wakas ay tumawid sila sa mga tempered glass na pinto ng sanatorium at lumabas sa labas, tumama sa kanila ang lawak ng operasyon. Nakasarado ang National Highway. Mayroong hindi bababa sa 50 emergency vehicle, mga truck ng bumbero, ambulansya at itim na government vans. Sa itaas,
Tatlong helicopter na may mga surf searchlight ang nagpapaliwanag sa nakapaligid na kagubatan na parang araw. Sa likod ng kordon ng pulisya, isang legion ng mga mamamahayag, mga kamera ng telebisyon at mga mobile unit ang nagbo-broadcast ng kasukdulan ng balita na nagpatahimik sa buong bansa. Ang pagbagsak ng mga Fuentes, ang muling pagkabuhay ni Consolacion Reyes. Ang mga kamera ay desperadong nakatutok sa pangunahing pasukan nang ang kahanga-hanga ngunit wasak na figura ng magnate ay lumabas sa mga puno na bitbit ang kanyang asawa. Sumabog ang flash ng mga kamera na parang bagyo ng puting kidlat sa gabi sa rehiyon. Sumisigaw ang mga reporter sa kanyang pangalan na humihingi ng pahayag, naghahanap ng scoop ng dekada. Hindi tumingin si Don Eduardo sa anumang kamera. Ang kanyang mukha, na bahira ng dugo at putik, ay isang maskara ng ganap na pagtutok. Hindi siya huminto sa intensive care ambulance na bukas ang mga pintuan at naghihintay sa kanila. Dumaan siya, hindi pinansin ang mga utos ng komandante ng pulisya. Dumiretso siya sa gilid ng gubat, patungo sa dilim kung saan hindi umaabot ang mga ilaw. Doon, nakatago sa likod ng isang burol ng lupa, ay ang luma at kalawangin na Nissan pickup truck. Narating ni Don Eduardo ang pintuan ng pasahero. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Nang may matinding pag-iingat ay ipinatong niya si Consolacion sa kanyang mga paa, mahigpit na hawak sa baywang upang hindi siya bumagsak, at gamit ang kanyang libreng kamay ay binuksan niya ang kalawangin na metal na pinto na umugong sa gabi. Madilim ang loob ng cabin. Liwayway, tawag ni Don Eduardo. Ang kanyang boses na umungol ng mga banta ng kamatayan ilang minuto na ang nakalipas, ngayon ay isang mainit, nanginginig, at puno ng debosyon na bulong. Maari mo nang idilat ang iyong mga mata, anak. Wala na ang mga halimaw. Mula sa ilalim ng sirang upuan na gawa sa vinil, natatakpan ng alikabok, tuyong putik at luha, ay lumabas ang isang maliit na ulo na may maitim na kulot. Ang malalaking berdeng mata ng bata ay kumislap na nagpapalitaw sa malalayong ilaw ng mga patrol. Nakita niya muna si Don Eduardo at pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin sa payat na figura na hawak niya. Naglabas si Consolacion ng mahina na sigaw. Isang tunog na nagpunit sa kaluluwa ng lahat ng naroroon. Ito ay isang iyak na naglalaman ng 7 taon ng sakit, ng mga panalangin sa dilim, ng matinding takot. "Nanay!" sigaw ni Liwayway. Tumalon ang bata mula sa truck na parang isang spring, hindi pinansin ang mga bato na humihiwa sa kanyang mga paa. Lumukso siya sa mga binti ni Consolacion. Lumuhod ang ina sa graba ng hindi alintana ang pisikal na sakit, at niyakap ang kanyang anak gamit ang kanyang payat na mga braso. Nagsama ang dalawa sa isang desperadong yakap, dinidikdik ang putik ng bata sa basurang damit ng ina. Umiyak sila, sumisigaw sa pangalan ng isa't isa, naghahalikan sa mukha, nagdidikit na parang kailangan nilang kumpirmahin na totoo ang isa't isa at hindi isang multo na nilikha ng kabaliwan ng pagkakakulong. Lumuhod si Don Eduardo sa tabi nila. Binalot ng kanyang malalaking braso ang dalawang babae sa kanyang buhay. Lumilikha ng isang pisikal na harang laban sa labas ng mundo. Laban sa mga ilaw, laban sa mga kamera, at laban sa nakaraan. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa buhok ni Consolacion, hinawakan ang noo ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot 7 taon na ang nakalipas, pinayagan ng walang awa na milyonaryo ang kanyang sarili na umiyak nang may ganap at nakakasakit na pagiging mahina. Sila ay 3 nakaligtas na lumabas mula sa abo. Ang pilak na singsing na nabago sa apoy ay nakasabit sa leeg ng bata, kumikinang ng mahina sa ilalim ng liwanag ng buwan na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kasinungalingan at ang simula ng buhay. Epilogo. 1 taon pagkatapos. Ang araw ng tagsibol ay malakas na tumatama sa malalaking bintana ng mansyon ng mga Valeriano na matatagpuan sa eksklusibong mga burol ng San Pedro, Laguna. Ang hangin ay amoy bagong tabas na damo at gardenia, isang ganap at sinadya na pagkakaiba sa pagkakakulong ng nakaraan. Nakatayo si Don Eduardo sa marmol na terrace, nakasuot ng puting linen na kamisa at casual na pantalon, hawak ang isang umuusok na tasa ng kape. Nawala ang matigas na tensyon sa kanyang mukha na nagpakilala sa kanya sa halos 1 dekada. Ang mga peklat sa kanyang mga kamay ay ang tanging pisikal na paalala ng gabing nagpabago sa lahat. Tumingin siya sa malalaking hardin ng ari-arian. Doon, tumatakbo sa likod ng isang golden retriever na tuta ay si Liwayway. Nakasuot siya ng isang maliwanag na dilaw na damit, malinis na sapatos, at ang kanyang maitim na buhok ay bumabagsak sa isang kaskada ng maluwag na kulot na sumasalamin sa sikat ng araw.
Ang kanyang malakas at nakakahawang tawa ay pumuno sa lambak. Wala na ang bakas ng takot na bata na natatakpan ng putik. Siya ay isang masaya, nagniningning na bata, nakakatapos lang matutong magbasa at pinangungunahan ang buong bahay sa kanyang matigas na pagkatao. Nakaupo sa isang picnic blanket sa ilalim ng lilim ng isang siglo ng lumang puno ng kahoy ay si Consolacion. Ang isang taon ng physical therapy, medical intervention, specialized nutrition at intensive psychological support ay gumawa ng isang mabagal ngunit sigurado na himala. Bagamat payat pa rin, nabawi niya ang kinang ng kanyang balat. Ang kanyang maitim na buhok ay muling lumago ng malusog na bumabalangkas sa mukha na hindi kailanman tumigil sa pagmamahal ni Don Eduardo. Nakasuot siya ng light dress at nagdo-drawing sa isang sketchpad. Unti-unting binabalikan ang kanyang dating hilig sa arkitektura. Itinaas ni Consolacion ang kanyang tingin mula sa papel at nagkatinginan sila ni Don Eduardo sa teres. Ngumiti siya. Ito ay isang tahimik, tapat na ngiti, walang anino. Itinaas niya ang kanyang kamay na nagpapakita ng isang bagong platinum ring na kumikinang sa kanyang singsing na daliri sa tabi mismo ng lumang kalawangin na kadena na tumanggi siyang tanggalin sa kanyang leeg bilang simbolo ng kaligtasan. Ilang kilometro ang layo, sa Federal Maximum Security Prison para sa mga babae, hinaharap ni Isadora Fuentes ang kanyang ikalawang linggo ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang karapatang magpiyansa na inalisan ng kanyang apelyido, ng kanyang kayamanan at ng kanyang katinuan. Nakakulong sa isang 3x3 metrong selda, hinatulan na mabuhay sa parehong impyerno ng malamig na pader na siya mismo ang nagdisenyo para sa kanyang matalik na kaibigan. Nakalimutan na siya ng mundo. Inilagay ni Don Eduardo ang tasa ng kape sa mesa ng terrace. Bumaba ng hagdan ng 2 beses at tumakbo patungo sa hardin, patungo sa kanyang asawa at anak. Alam nang may ganap na katiyakan na walang corporate merger, walang bilyong dolyar sa bangko, at walang imperyo ng kristal, ang nagkakahalaga ng 1 segundo ng araw na ngayon ay humahaplos sa mukha ng kanyang pamilya.